Bagal mag-stream. Ayan, kita na siya. Hello, good morning everyone. Hintayin lang po natin yung ibang mga kasama natin na traffic lang sila papunta dito. Dito sa Sariaya area. So, wait lang. Baka mag-feedback eh. Wait. Let me, ah, yeah, minute ko lang yung isang device para walang feedback. So, again, good morning. Welcome to our virtual meetup. So, hintayin lang po natin yung ibang mga kasama natin, permaculture enthusiasts. Tapos, we'll let you know once we start. Pero dyan na lang po kayo kung ano, if you're already online. Para pag nagsidatingan na sila, maka-join na rin po kayo. So, thank you. Hintayin na po tayo dyan. Stand by. Mas clear lang pagka
Pag tumigil ka ng musika, sige ko lang.
Hello, good morning. Your Mate. So, visits sa mga bata. Ano po, pasahin na lang po ng from where to kayo? Lucena. Hindi ko po kayo nakita na gano'n. Naka-register po ba kayo? Okay na sa group chat before, nung una ka. Okay. Pero hindi po kayo na-assign up doon sa ano? Yung Pero form? wala kayong, hindi ako nakita ko yun. Okay. Sige. Tapos sabi ko lang, dun sa chat lang ako nag Okay, sige. I think mo muna ka pang nag-post. Doon ako nag-post. I see. Wala yung memory. Na, ako yung ano, pinsan nung school sa government kaya naman. Pangalan. Ikaw yung cousin ni ano, Ang kasi nakasama. cousin ng asawa ni Aknek. Okay. I remember na. Wait na natin iba-ibang medyo na traffic galing pang Oo nga eh. Manila yung iba eh. Gano'n na katagal yung development niya dito. Sinimulan namin to ng November 2020. Ay, Pandemic. Pandemic siya. So, yun din. Oo. Ako si Carlos sa Katigan. Saan? Katigan. Saan yung katigan? Kailangan sa ticket. Okay. There's coffee Kailangan katigan sa akin ko. Sir, kape po na. Pero wala pa kami. Nagtanim pa lang. Anong talim niyo? Remember kayo ng ano? Maging bisikap? Tama ko. Gano'ng marami yung tanim yung kakao? Wala. 150 pa lang yung nahingi namin. Actually, 200. Pero hindi pa yata yung 50. Okay. Pero so 150. Yung kanturan, nataniman namin na ano. Kasi sila nga nataniman namin. Pero namatay yung lahat. Medyo alagayin kasi yung ano talaga, ang kakao. Very sensitive, lalo na dun sa early stages. Pero hindi, mahirap lang dito sa silangan. Tatalian ko sila. Ayun lang. Sila sa kami pa ako. Ayun ang challenge kapag wala kang bakod Saka talaga. nung unang tinaniman namin, dahil hindi ka makakaroon. Hindi pa namin agad nabalikan. Parang 3 months after sa kanan. So yung iba, natalo na. Tsaka ano rin kasi, dun sa ano, yung tinatalian, I assume idle yung property na yun, no, for a long time. Kasi Parang parang nakasanayan nila na, bakante to, pwede tayo magtali oo, dito. yun ang mama ko kasi sa lola ko. Pero dahil working yung mama ko, so walang gumagawa. So pagpunta nga namin doon, Sukal, puro tagbak. tagbak. Pinalinisan. Kaya lang, nung nilinis nila, kasama pati yung mga sibig, dito. Bakit niya pinuto yung mga? Oo. Hindi kasi naman nila. Sabi ko kasi, pag malaki na yung puno, huwag nang putulin. Kaya lang. Kaya lang, siya po. Laki na yung pinuto. Oo. Sabi niya, wala namang sense yun. Hindi, sayang pa. Ayun ang ano nila, kasi
kadalasan yung mga locals, ang, Hindi nila. ang judgment nila sa, kumbaga sa tumutubo sa, let's say puno, ang maganda sa kanila yung may value sa kahoy. Oo, kahoy. Oo. Or pagkakapita. Kapag let's say malambot, tulad ng tibig, hindi Ano ka live ka na ba? ano pa lang, kwentuhan pa lang naman. Para lang alam nila na tuloy. Ako dito, ang dami rin tibig dito. Ang pero instruction ko, wag din galawin. Pero hindi natanggal, pero buti na lang, ang maganda sa tibig kasi, kapag pinutol mo, tutubo pa rin yun. Kasi ang ano ko, sabi ko, patulad yan, mag-galing. So, ginagawa mo ng tibig para makawasa ng tubig. Yes, Pwede na magbigay. correct. Tama. Tapos, titingnan natin kung ano yung benefit. Pero yun natin. Kasi nakakausap ko rin si Mateo. Yeah. Naka-work ko sa president. Oo. Dagdag pa ng pag-tingnan. Tsaka ang tibig kasi, um, pwedeng nursery eh. So, di ba, sabi mo, nagtanim kayo ng kakao. Sabi ko nga kaya. Susunog yun kung Kaya walang sabi ko dati, huwag niyo po tuloy na nakasunog. Yung tono nila yung iba, yung sobrang init. Kaya ngayon kami, pag nabit ka, yun kami na lang kasi para yung mga hinahayaan na namin tumutuloy. Para mabilis na kasi nga sobrang naiinitan nila. Every 2 weeks. Ang kakao pa naman gusto ay may partial shade kapag early stages. Meron kaming, na-harvest na, pero sa Aha. Tumulong. Hindi. Dun sa may, alam mo sa bayan sa Opias. Yan, diretso mo ba yung Opias? Mga barangays. Okay, ilusinahin talaga kayo. Kami, tayo basin talaga yung Okay. parents ko. Okay. Pero since ang dream ng mama ko is makapag-aral kami sa Lucena. So, Lucena kami. So, may later. Pero lahat ng relatives namin. Kayo, Tayabas. Oo, kaya yung pado nila, Tayabas. Okay. Pero yung iwa-iwalay kasi small block of land. Parang yung isang namin dati, binili ng lola ko kasi daw, tawag nila pantalan. Kasi nga may mga pantalan yung dati. Mga malalaki na pang wheat. Ngayon naman meron pa rin, kaya napabayaan. So, pag sa pantalan. Alam na rin pandanan. Meron pa ba mga pandan doon? Meron pa, mga dalawa pa, tatlong puno. Pero yun nga, malaki na. Hindi, doon sa pandanan. Meron pa, marami pa. So, pagdating na, tapos yung iba nga yung expect kong parang yung sa Luciana. Pero sa kanila kasi hindi lang talaga. Okay. Hindi kasi sa kanila, industry talaga ang ang weaving eh. Kaya kailangan nila ng pandan eh. Lalaban ka rin. Yung sa buti may kalsada na dun sa mula at Lasan. So, Problema lang, putik. tapos mga 30 minutes. 30 minutes walk. Sa mga baba. Mas malayo yata dito. Dito rin pumuputik dito po niya. Hindi ba kayo naputikan nung papasok? Yung kayo. Titiyo na. Kasi itong pathway na to, actually barangay road yan. Dito papasok hanggang dyan sa gate ng farm. Hindi pa na po-construct yung road dyan. Pero kasi daanan ng tao, daanan ng kabayo, kaya napuputikan talaga. Itong lupa na ito, madaling yung pumutik. Tapos madaling tumayo. Yung ganito, nagkit lang yan. Kaya dapat palaging may tanim. Kasi kapag na lang, medyo nahawa ng konti. Mambul lang yan, Oo, putik na. nahawa ng konti. Tapos pagka uminit ng ganito, tayo na. Mabilis na tayo. Dito ng passion fruit. Natumba lang yung isang dito, poste dito. Kasi parang sunshade namin yan kapag afternoon. Actually, dito ang araw. Hindi siya init. Pag lang naman, certain months of the year,
na may araw dyan. Depende sa angulo ng araw. Kaya tumumba dito, kaya bumaba yun. Kaya ayusin na lang namin. At least may ano rin. Sunshade at the same time, may ibang pakihabang. Dito na talaga kayo. Ako is still, still drive back to Manila. Pero mas madalas ako dito nag-stay. Pero, Medyo malayo. Digital marketing ako eh. Ah, digital marketing ang ako industry. din. Ako Okay. computer engineering ako. Okay. Malayo din. Sige. Tawa nga sila. Kasi nung naano ko lang naman yung interest after. Ah, ah, ah. Masters kasi ako sa iyo. Mm. Tapos parang nag-realize. Wala. Sayang yung mga buwa. Kasi syempre, pag walang mag-develop, wala din. Mm. Sayang naman. Lalo na sa yung generation ngayon, walang kukunti yung nag-get into farming eh. Ngayon din nung na-unfair na una kasi sa akin yung interest because it's Mm-mm. so, yun nga, na parang napunta ako dun sa TNT, ganyan, so bigla ako ng seeds, nag-germinate. Ano mga puno ng tanim mo? Hindi, meron dun sa bahay kasi, saan, saan mapalmo? Yung manlasik ba yun? Sa parang gano'n. Pero basta, mga iba-ibang seeds na lang. Pang seed starter pa. Meron bang PNP na ganun? Pwede kang mag-order. Okay. Sisend nila. Una pa nga, ang una kong naisip, parang Palawan cherry. Tapos yung pala yung native. Pero yun doon ako nag-start. Tapos mga exchanges. Sabi ko, please ka na. O sige, please. Kaya lang hindi pa at tubuin ng million please. Pag yung sariling Yeah. Kung itong from seeds. Pero pag may actual please ka, syempre ba? Doon ako natuwa din sa isa, sa silangan. Ang dami palang multi-please. Kasi sabi ko yun. So may nakita ko, may tatlo ko parang kaya lang yun, pag-ipa ng maliit. Actually, dito ganun din ang nangyari. Marami rin ako na nakita, na-identify ng mga wild lakes, mga native. Kasi ganun din, matagal ding idol ng property na to eh. Ito sa parents mo. Sa side ng father ko. Ano tayo ba? Tapos yung mom. Ang mom ko is from, actually Manila talaga ang mom ko eh. Pero yung roots niya Bulacan. Abe. Sabi ko, bahasa ko lang. Oo, ngayon. Oo. Galing siguro pa. Tapos sa big airport. Ay, medyo matagal pa yun. Pero ginagawa niya. Matagal pa yun. Hindi naman kayo nahirapan going there. Hindi naman, reusable naman. Ano lang naman kami? Diversion. Okay. Ano ba? Okay muna kayo. Na-traffic yata sila dyan sa Bisaya area eh. Lagi.
Buti nga, may diversity. Patawag si Kuya. Okay. Saan pa kayo nag-park? Lang. Doon sa tindahan. Pero may space pa naman. Meron lang truck kasi Dahakot nung may ano. tent. Oo, that's na. Dito ko nagpangin sila doon. Nakatawag ko sa kanya. Sino? Cesar kasi daw. Si Sa kanya. Jack na yan. Nagninang sa kahapon. Okay. Diba? Oo, may kasalan din sa labas. Hindi na nga sila. Oo, mga alas 2 yata. Meron pa. Sabi din sa kanya. Sabi ba? Hello? Hello? Ito pa naman ang botan, talar. Pwede naman pa. Kanina kasi, actually kanina medyo maputik pa kanina. Minutes. Oo, umiinit na. Okay lang mag-export for yun. Oo, go. Kaya so, kaya naman. Ako naman lang mag-attend eh. Baka boring yung lecture pa. Hindi naman siya lecture. This is really more Discussion. kwentuhan lang talaga. Kaya pa from Manila dito. No, from Lucena. I'm happy. Okay. Albert. Lagay ko ng mga ano, Tagalog muna kami. Pero meron din kami dito sa Tayabas. Dito sa Malawa. Kami sa kanila. Malit lang yung sa atin. Para sa square meters lang. Kailangan ano, Okay lang. gusto namin ano eh. Yung ano kasi di ba sa permaculture yung paano yung water retention. Eh medyo terraced yung lupa namin eh. Hello. Morning. Or, Dapat yung silver. actually katabi namin parang street siya. San Pedro. Wala pa kami formal address dito. Ay, sa kabila. Sir, sa kabila. Restroom? Yan, left side. Ilan ano to? 3 hectares to. No, this is 2.2. Wow. Pero ano, kaya bagay dito permaculture kasi rolling siya, ano? O pwede sa patag. Pwede naman. Actually, wala namang binabagayan talagang permaculture eh. Sabi dun sa organization namin, I'm with Green Ray last time. Okay. So,
parang ganun din yung pinag-promote. Parang sabi dun sa mga lectures dun, parang, yun nga, you adapt. Land. Memories. Kaysa yung, Present. kaysa yung i-shape mo yung land, no? There's ano, Oh, 2 years mo pa lang ano pa, develop. this is the third year. Third year na. Going for na pala, fourth year na pala ngayon. 2020, November 2020 eh. So yung family mo dito rin na nagsistay kayo palagi? Kasi my daughter still goes to school sa Manila. High school? Oh, high school. So, So, parang ako, mas madalas ako dito, pero I still drive to Manila mga once a week. Pero mas madalas ako dito. Pasig. Okay. Sa may ano kami, Pineda. Dito na sa may likod ng ano. Sa inyo. Kapitolyo kayo mismo, di ba? Wala na, iba na yung tsura ng Pasig. Capital Commons. Ang laki ng difference. Mas traffic na kamo. Oo nga. Doon ako nag-work kasi 30 years. Kasi sabi ko, mahirap. Umuwi ako ng pandemic, yung March. Taga rito talaga kayo sa Lucena? Sa Lucena, yung family. Tapos, parang, yun nga, pandemic move kami. Tapos, parang hindi na ako bumalik. After a year, sa ako nag-decide, pupunod ko na yung gamit ko sa apartment Check. ko doon. Check. Sound check. Ikaw rin actually. Long time offended dito. Pag na-develop mo yun. Kami din may maliit lang kami lupa. 1,000. Oo, kung paano i-optimize ano. Pero, Attendance na. Ha? Ilan mo ang nag-sign up? Parang 14 signed up, tapos merong mga last minute na site. hindi makakapunta eh. Kailan Siguro mga apat din na sila. Okay. Nabala ko sa sakyan Iris. Yung sa may basketball court. yun nga sila, mga from Manila din yun eh. Actually, yung isang barkada ko, niyaya ko din, may farm din sila. Kaya lang, may conflicting schedule siya eh. Gusto niya sana mag-attend eh. Taga saan mo kayo? Sa San Pedro, Laguna. Kaya lang yung, nanon din kami dito sa Tayapa. Kaya nakilala namin yung mga taga dito. Kasama ko kayo. Ako, taga Lucena naman. Ako taga Maynila. Pero may nagsasama ko sa Bulacan. Ay, maganda rin sa Bulacan. Ha? San Miguel. Yung rolling hills kasi siya, di ba? Hindi ate ko. Ang ganda doon, grabe. Nawala minsan ako. Kasi ang ganda pala ng Bulacan sa likod. Pagsarap. Sa likod ng traffic, Glamping. Hindi kasi pag doon ka sa mga road niya, di ba yung maliliit lang. Tapos Pag yung city na nawala kami minsan, winala kami ni Waze eh. Punta kami sa likod. Daan. Ang ganda pala dito sa likod Rolling hills. Ano. Step ako, step. Ito yung requirement pag talaga, may logbook na talaga. Kasi since learning site kami under ATI, nire-require kami yan. Tapos, I-audit kayo. registered din kami sa tourism enterprise. Required din ng munisipyo. Kailan yung materials ito? Galing sa mga coconut trees. Ito yung mga castanera, sidings. Interest ako. Puputulin na lang, tapos pina-mill mo na lang na ganyan. Meron kaming circular saw. Circular saw lang? Circular saw. Yung sidings lang, para lang para lang pumantay. Hindi chainsaw ka na. Well, chainsaw kasi yan nung hinapa yung coco lumber. Tapos tatapyasin yung siding sa ganun eh. Pero para mapantay, na lang, circular saw. Wala rin ako kaming yung bandsaw. Yung table saw. Oo. Mas maganda sana kung merong ganun. Ako mahal yan. Very good. Mahal din. Why not? Okay, ganito. Siguro while waiting for the others,
Parang isa o dalawang cars na naman. Pero I think meron pang mga locals from Tayaba sa darating. Kasi While waiting for them, we can have coffee. Tapos, pwede naman actually, we can start with the initial discussion na kwentuhan lang naman tayo. Okay. And, we're streaming the, Oh, streaming ba? we're streaming the, the session. Pwede ba naka-blur na lang mukha ako? So, ganito nila para rin kung sino man ang nag-ano, I don't know, kung meron nanonood, meron pa-participate. Ay, so Oo. Oo, sa YouTube. Pero I-share the link eh. I'm not expecting naman a lot to be watching. Pero siguro, para if ever merong mga gustong manood ng recording, they can participate or they can still watch the recording. may request ka ng Wala pa lang contact yun pala. There's Wi-Fi pala. Habilin guest. The password is Boy Bukit. Lowercase lahat. Kaya ba Ano internet? Converge. Kailan fiber optic na? Fiber na yun. Hindi kaya ng wala yung celebrity. Parang wala akong naririnig na aabot. Yun lang ang available dito. Cable na Yun lang available dito. Oo. Pero buti may may kuryente, tsaka Sige. Tapos, okay lang ba kung si Rexon? Volunteer namin dito. Okay lang ako dito. Ilang buwan ka rito. Ilang buwan ka raw dito. Intern siya. Nakaka-start na. Intern din siya. Or intern volunteer. Ano yan? May farm. Certificate holder ng organic agriculture. Hindi man ngayon. Okay. Hindi man ngayon sa Japan, yung certified na organic farmer. So, get lang para lang for the sake of those people na nag-request. Production. Na lang kayong ma-conscious kasi hindi naman yung tututok na gano'n. Kanya dapat pala may sombrero. Maybe pag nagsasalita, kasi yung nagsasalita, or whoever's sharing or asking questions, papan lang na gano'n yung yung camera. Sige. Okay. The joke lang, pwede naman. Hindi naman kami sa Pwede Pilipinas. naman mga sarili. Kaya po, taga Bulacan din. tagal na sa husband. Dito ka talaga. Ay, actually, Kalawag siya. Akalawa. Ito lang, Since nagpakasal kami nung November. November lang? Recently lang? So, dito kami sa Lucena. Honeymoon stage. So, nag-organic na rin kayo. Farming. Actually, siya yung marunong kasi dun sa lupa namin. Siya yung marunong. Siya yung marunong Matagal na rin farm. Maganda networking. Kasi kami, baguhan natin. Baguhan siya dun sa organic thing. Saka dun sa kumbaga alam niya yung traditional. Farming, ganyan. Pero mas marunong siya in terms of Yung mga care, yung sabihin ko, magtanim tayo dito. Or, alam niya yung gagawin. Ako taga-turo. Kasi ngayon yung challenge ngayon, di ba? Nagtatanim ako ngayon, yung tomatoes ko, pruning pala, sa bira. Dati hindi ko pinaprune, hinahayaan ko lang eh. Kaya ito lilit ng bunga ko. Dapat puputuloy. Ako si Ben. Si Ben French. Nakasalakot yata kasi. Pero paano password? Sige. Ayaw magpasok. Tama ba? You need wifi, di ba? No need. Billing guest. Ay, minsan yung sa photos mo, yung anak mo, yung sa picture din. Yung ba yun? Sa Facebook lang yung tip. I hardly use yung photos ng daughter ko sa... Wait mo na lang. Nag-fail. Password, wrong password. Yan. Tapos, pala, si Bert Peters, he'll be joining later. Oo. At least yung mga, si Bert is, Practitioner. he's a founder ng Philippine Permaculture Association. Local or international? Local. Si Bert, nandiyan ba si Bert? Bert, nandiyan ka ba? How would I describe this? Kaya matagal lang permaculture. Si Bert is Belgian. But he's been
Filipino ba? So, matagal na. Mas Pinoy, Creating alam mo, culture. ang nakakatawa dyan, mas Pinoy pa siya sa mga karamihan na kakilala natin. He's been in the Philippines for more than 30 years, I think. More than half his life. Oo. So, more than half his life. So, I think mas Pinoy siya sa Belgian. Mas diretso siya mag-Tagalog. Ang nakakatawa kasi nung first time pumunta dito, si Bert. Mm. Yung mga staff namin dito, Ah. biglang nawala. Natakot. Natakot kasi parang, puti. Dudugo-ilong Oo, namin. dudugo-ilong namin dyan. No? Hindi, mahirap mag-English. Tapos biglang nag-Tagalog. Okay. Nakakatawa naman yun. Yeah, so I actually offered for him to kumbaga join the stream as guest. I-flash natin dito. Para kung meron kayong mga medyo advanced questions on permaculture, you can Pero matagal mo share. bago mo na-convert mo sa permaculture? Kasi ano ba ito originally yung style? Hindi siya siguro traditional ba siya? Ito kasing property used to be an old idle coconut plantation. Coconut lang. Coconut talaga to. Pero since siya idle, matagal nang napabayaan. Ang dami ng puno na tumubo. Sayang, ano? Hindi mo napabayaan lang. Oo. Ganun nga. Kasi Pagbalis talaga eh. Like yung sa parents ko ganda. Kasi hindi na, di ba pinag-aral ng mga farmers yung mga anak. So may mga become a professional. So syempre, supposedly, mga kapatid niya yung nag-maintain dapat ng lupa. Pero syempre, may kanya-kanya rin sila. Paaral na rin sila. So yung sa amin, napabayaan talaga. Kasi wala ng farmer sa family. Yes. Actually, yun nga yung problema. Classic. So ngayon, ganyan talaga kwento. After 40 years, saka lang ako nagka-interest. Which is matanda na ako. Buti na lang. Pero madaming ganun, may older na talaga nagsistart ulit. Gagaling ko sa finding new interest. Kasi ako medyo na-bored ako sa IT. IT ka. Ngayon, hindi. Computer engineer ako before. Tapos, I've been with an IT industry ng 10 years. Tapos pa-sales ganyan. Tapos, nung pandemic nga, story ko, umuwi ako. Tapos, I didn't go back to Manila. Kasi, una nakakatakot ng COVID. Tapos, ang gulo na, ang traffic. So, awag Mas na. mahal na yung mas Manila itong Pero nung umuwi ako yun, nahanap ko yung asawa ko. Yun yung story. Hindi ako umuwi, wala akong asawa. Si Bert na online na. Okay na daw yung intro ko sa kanya. Hindi, Bert, mag-i-intro ka pa definitely, ma'am. Alam mo yung kwento mo, ganyan talaga, maski dito, sa side naman namin kasi, yung grandfather ko is panganay. So, pag panganay, tendency parang unang na-expose sa sa farm work. Yung iba mga school, college, gano'n. Oo, siya parang, syempre, pinag-aral din, nag-aral sa Maynila. First opportunity that he got na parang makaalis ng linang, ng probinsya. Yun, nag-work sa Manila. Kaya nangyari, yung side namin ng family, mga Maynilain. The rest of the family, yung side ng, siyempre, mga kapatid ng lolo ko, nag-stay dito. Pero still, maski na may kanya-kanyang property sila, parang for each generation, parang paunti na paunti yung mga nagpa-farming. Hanggang sa pagdating sa generation namin, wala na talaga. Yung sa amin, hindi, kahit na may naiwan dito, tapos ang bawat dati nagpa-farm, pero dahil mahina yung income, so they tend to look for other opportunities pa rin. I think mindset kasi. Pero actually, mahal kasi. Pag wala kang other income, hindi kayang antayin. Actually, yung sa Escudero, ganun din problema pala nila. Walang nagsulat. Sa Escudero? Yung mga older sisters, mga 70 na sila. Isang apo lang daw interesado. Yung iba wala talaga daw gustong gano'n. Kailangan talagang i-open. Pero matagal Siguro pag wala namatay na sila, bibenta na lang. Hindi nga akalain ng mama ko na magkaka-interest pa ako. Para sabi, wow, para magka-interest ka, kailangan matapos mo yung masters mo. Kasi yung masters ko, parang ang ginawa ko, may isang lupa sa Mulanay. Yun yung inano namin. Tapos parang nag-develop ako na, para ma-develop pa yung site as a tourism site. Pero natural pa rin, everything. Tapos parang ang idea is, immersion. So people will go there with the raw everything. Ayusin lang syempre. Farm to table.
Yun. Pero dapat i-implement namin yun ng pandemic. March din, dapat meron kami tree planting sa Mulanay. Nag-pandemic. So, biglang na-halt. Tapos sabi ko, parang ang hirap na niyang i-implement kasi kailangan mo ng taasan yung health standards ngayon. So, syempre, hindi na masyadong pupunta yung mga tao for if simpleng lang. Unless very open for the experience. Pero yun, dahil malayong Mulanay, hindi ko na siya nagawa. So sabi ko, dito na lang sa Tayabas ko gagawin sa lupa Kailang, namin. ako lang, yung perspective ko ngayon, parang, yung siguro yung downfall lang ng local, sabihin natin na in general, majority ng farmers, kasi hindi nga nila tinitrita sa business yung farm. Actually kasi, Yung profit. mababa, pag dito ka lang, tapos yun lang yung income, mababa din. Kaya lang, madami, Well, hindi ko pala masasabing mababa kasi hindi naman talaga kami nag-i-income pa dun sa lupa na. kaya lang kasi kaya na-interested ako kasi yung friend ko na farming, tapos yung mga na-meet ko na farmers na successful. Negosyo talagang dating sa kanila. Pag may market ka talaga, good. Pag may mabdadalhan ka ng produce, okay siya. Tapos kaya mong itaas yung price sa premium. Pwede. Well, everything naman can be sold to premium. Kaya Pero pansin ko yung technique kailangan nila. yung market. Pag yung sa mga locals kasi talaga medyo mahirapan silang itaas Price. yung price. Kasi dito lang din, tapos aasa sila sa mamimili, which is Mababa din. sila Local. naman yung nambabarat din. Hindi, kaya nga yung napansin ko yung successful Wala silang middleman. Wala. Tapos Diretso talaga premium. sila. Tapos, It's either may talaga dito meron kumukuha sa amin. akong Diretso friend na talaga. Ganun din. from Manila din, dati siyang chevron. Tapos may lupa sila somewhere sa Batangas. Tapos parang, ang maganda sa kanila, meron silang kakilala to the restaurant na direct. Sabi niya, Kaya ganun. magtanim ka na ng onions, tapos lahat ng tanim mo, Ako bibili. ako kukunin ko na sa parang gano'n. Oo, Hindi parang naman ganun. maganda. Yung Kasi contracted yung supply mo, meron ka ng market agad. Ang problem mo na lang doon pag hindi patubo na maayos yung pero malamang hindi organic. Kaya maganda yung ginawa nila sa Baguio, di ba? Yung ginugroup nila yung strawberry farmers. Parang Parang nag-consolidation. hindi siya parang lang siya yung ginawa niya. Kinoconsolidate niya yung para ma-meet yung demand. Mag-yun naman talaga yung idea. Magkaroon ng cooperative. Bakit nga lang yung strain ng strawberry nila sa bago? Talaga? Hindi pa rin nag-improve masyado. May improvement pero talo pa rin sa Kaya ba natin ma-reach yung strawberry na foreign? kaya. Pero they have to switch to organic din. Panay-spray din sila doon kasi peste din Pero actually, paano na rin prestigio kaya chemical warfare sila every year. Hindi na sila mag-greenhouse kasi. Oo. Yun ang unang solution doon. Greenhouse ka talaga. Taklopin mo. Yung mahal. plastic tunnel. Actually, ngayon Pero naka-tunnel, na din sila doon, ha? Kailan Strawberries nila. effective yung marigold. Nagano kami ng marigold. Grabe. Talaga tinataboy niya Actually, dapat, pag natutunan mo nga ata yung natural way of kasi yun yung sa permaculture, yun naman ata yun talaga. Malaman mo kung ano yung dapat magkakatabi na na halaman. Oo. Kasi yung dati, ini-aphids yung plants, yung tomatoes ko, ini-aphids. Matanong ko, ini-aphids. Ang bira pa naman. Kaysa mag-spray palagi ako ng neem, ganun. Yung bang mismong marigold ang nagtataboy o dahil Hindi ko yung alam. marigold is attracting the wasp kaya yung wasp yung Pwede. Pwede yung wasp pa lang. Kaya sumali sila. Yun nga siguro, hindi ko rin kailangan observe ko lang. Marigold, it attracts yung bees, yung wasp, and in turn, sila yung nag-hunting sa mga peste. Yung problema ko lang paano ko buhayin yung marigold? Yun yung sinasabi nung sa dating organization. Nawawala yung indigenous knowledge. Yung Kasi dati. supposedly alam naman yung tapos dahil na-introduce yung farming na Commercial farming. monocrop. Industrialized farming. Kasi automated kasi sila. Yung cost, subsidized kasi yung original cost nila na gano'n. Pero hindi nga, in the long term, hindi rin naman maganda yung monocrop. Kasi maubos talaga yun. May intercrop ka talaga dapat. Kaya ang sabi nila, kung maganda pag coconut, may cacao, may pang sili, tatabi mo na sili, pati cacao. Herbs. Herbs. Nagsabi sa akin,
Sa Lagay mo sa periphery yung herbs sa boundary. Yung mga laurel, basil, Mm. ano na? rosemary. Pwede. Okay. Pwede pa. Nakatabi ng coconut ang herbs. Hindi, sa vegetable. Yung vegetable garden. Para mawala yung Oh. pest. Yung coconut, syempre, tatanim mo yun sa yung tree food forest mo, yung zone 4, zone 5. Ay, may zoning ba tayo dito? Sa permaculture. Hindi ka nakakabisado pa Ay, sa hindi ka pa, ano, parang naririnig ko lang kasi kung paano, interested ako paano Sinazone yan para Zone 1 to 5. yung pinaka-sentro mo, yung bahay, kung nasaan ka nakatira, kung nasaan yung tagabantay, kung saan ka nakatira. Tapos yung pinakamalapit dun sa bahay, di syempre yung garden mo, kung saan yung mga gulay, yung mga hayop tulad ng manok, baboy, mga regular, madalas mo kailangan bantayan. Tapos zone 2, yun na yung medyo annual crop like corn, yun, o kaya corn, So, ganun pala. palay, yung mga medyo mas may ilang buwan bago inaan. O kaya may So, yung kahuyag ka na doon. No? Periphery na. As you go farther, mga puno na. Puno na intercrop din na puno. Okay. Pwedeng sa 5, yun yung parang forest na. Sisiksikin mo yung puno. Kasi kadalasan kung magtatanim ka ng niyog, ilan ang distansya mo? 10 meters. Layo. 5 meters at 5 Pwede ka pa diameter. maglagay ng Sa gitna. 5 puno roon. Sayang din. Pwede ka pa maglagay ng mangga ron. Ang mangga at saka niyog, kahit 2 metro lang yung distansya, pwede kasi yung niyog mataas. Yung Pero mangga di ba yung mababa. mga ano? Pero mababa siya. Ipoprune mo na lang siguro. Hindi siya salungat nung canopy ng niyog. Oo. Kailangan mas mataas Tsaka na secondly, ang mangga, kailangan nga regular yun pinuprune para maganda yung bunga. Tsaka tuloy-tuloy yung bunga. Pinababayaan Mangga. mag-branch lang ang mag-branch. Mapapansin mo bumabagsak yung production after siguro 15 years. Kailangan ng regular haircut. Pag hindi pa nag-haircut, makakalo. Stagnant. Stagnant. Kumukunti yung bulaklak. Kami, nagkaka-start ko rin. Palayan din yung nakuha ko sa Bulacan. unti-unti kong kino-convert. Pina-change ko sila sa organic, red and black. Rice. Rice. Tapos organic na red and black. Tapos nag-start kami magtanim ng adlay din. Adlay. Tsaka and then start magtanim ng puno. Tanim ng Yung market ng black mga native at saka yung mga fruit trees. Parang hindi gano'ng madami pa nagmakain ng black rice. Sa health Red rice pa conscious siguro. Meron din. Di naman daang tonelada. Ano lang Pinay mo na yung personal consumption, ano? pang mga kilala, pamilya, sarili. So, okay lang. Saka yan, kung mas mataas ang halaga, ang presyo, di ba? Para Kasi ka kung viable siya. hindi ka naman makakalaban sa mga tipong Central Luzon sa Nueva Ecija na White rice. mo, 1 hektarya, nakakaano sila. Mahigit mga 120 ka ba per hektar. Then may patubig, irrigation. Ang 120 na pala yung passive pala pag gano'n eh. Ano na nga lang yun, parang average lang yun. Yung record doon sa Nueva Ecija, alam mo, ilan? 1 hektarya. 320 ka ba? 1 hektarya. Alam mo, organic yun. Organic yun. Yaman mo na. Hindi organic yun, di ba? Hindi yun, chemical yun. Chemicals. Kasi lang ano Hindi, ano siya? Organic. Halo siya. Rice. meron siyang so parang mix. Ginagagay yung compost. Palay. Gumagamit siya ng mga timpla-timpla ng organic. Pero may halong mga abono. Adlay. Parang pang-boost lang. Oo. Lakas ng sabog ng abono. Saka na seeds. Bibili. Grabe yan. Imagine yung mga nasa Bulacan, yung mga walang patubig. 60 to 70 lang sa isang hektarya. 60 to 70. Ito pangalan ko na. Steve. Steve, gohan. Kalimbulakan pa pa. Kasi gusto ko adlay. Gusto ko i-try. Adlay. Parang dating niya, parang
ba siya? Rice pa rin eh. Bilog na, Rice pa rin. bilog yung butil na. Alam mo, Hindi bigat siya, siya eh. dinudurog na siya, yung pagka nasa tindahan na nakadurog na yun. Pero yung seed nun eh, buo pa. Yung kung buo, kasi laki na. Ayan, job Ang sticks. meron ka rin na dito? Nagtanim na ako dito. Ang laki. Ang local na Ano tao. to? Ang shelf pa siya? Kevin. Shelf eh. Kaya sabi parang laki. Bilog-bilog Paano siya. niyo kinukuha na yan? May regular lang na pampunukan ang ginagamit niya, na rice mill. Parang Ay, yung hindi kilo. kailangan. Paano? Depende sa ano eh. Dapat yung na-adjust. Ideal, oo. Kaya nga. Ano to? Adjust. Ano to? Ano kaya dito, dinadala niyo sa punuhan? At dito locally, very hindi lahat tumatanggap. Oo, kaya nga, oo. Okay, mano-mano. Dinidikdik mo na lang ganyan. Papayunin mo. Tapos pahahangin. Hindi siya pwede sa milling machine. Pwede, Pwede. adjustin mo yung blade. Pero na-adjust dapat. Iba kasi size sa bigas, di ba? Oh. Iba kasi na dito, na Punuhan, yung adjust ng adjust eh. Kasi konti lang yun sa'yo, tapos babalik na naman nila sa... Ayun yung magiging problem mo pag Hmm. pag nagtanim. Bili ka na Ano ba yung sarili mo. ano ba yun? Maliit. Maliit. Meron na, di ba? Pitch ba yun? Hindi, sa YouTube yan. So yung West Marcado, manood ka sa stream ako ngayon. Ano sakyan ko? Kailang advantage kasi pag Bulacan, mas malapit ka lang sa Manila, di ba? Pag mag-market ka. Mahaba yung Bulacan. Nasa norte kami. Nasa boundary na kami ng Nueva Ecija sa Megapan. Malayo pa. So, May sa akin, ganun sa mga 2.5 ang drive. 2.5 hours ang drive ko sa galing Maynila. At least masya. Oh wow, di ka aga mo magising kung talag dito. Dito, 3 pa dati. Galing ako dumaan pa ako Cavite. So, alas 4 ako umalis. May detour pa doon sa Mahayhay. Nagsara ng daan. Ang layo ng ikot. Alam mo ito, yung Adlay, Mahayhay. Oh, galing ba? itong Adlay ba, ano? Parang matatanim mo rin yung seed niya. Hindi ka tulad ng hybrid. Hindi, native nga yan. Native ba ito sa atin? Oh. Bago magkaroon ng palay rito, yan ang kinakain ng mga katutubo. Yeah, Talaga? social, di ba? Hindi na. Tigbi, yung sa amin sa Bulacan tawag tigbi. Sa English, tawag dyan job steers dahil mukhang luha ni ako. Oo. Wala na. Kasi nga, Sanin mo lang, baka nga tumutubo lang yan ng damo dun sa may Parang doble mga yata. tabing sapa ninyo. Pupulot ka lang. Magkano siya sa supermarket? 200. Kami nga, ako sabi ko, magtanim tayo, magdala ako ng buto. Tapos sabi nung pasako, boss, nakikita ko yan dun sa may hulo, dun sa mga sapa ron. Talaga, sige ka, gawa ka nga. Wala just Eksakto. Tapos tinanim mo Pero na iba yung variety, pang kulay, pero ganun din. Mas malaki. Sabi ko, marami ba? Huwag na tayo magtanim kaya. Kumuha ka na lang. Kunin mo lang lahat ng nasa sapa. Wala namang kumukuha kasi yung mga bata, nilalaro lang daw nila yung pang kwintas. Ganun. Dahil may butas sa gitna. o, di ba? Hindi nila alam yung mga Manguha ka na lang dyan sa bundok at sa sapa. Nakakuha ka pa ng 2 sako niyan. Mahal kasi yung Adlay pag binis. Mahal yan. Ano yan? mahal 200. pa yan sa Maabot ng 200 to 50 per kilo yan. Yung bill. Hindi kilala sa atin. Sa Maynila, meron sa na. Manila yung mga health coding. Benta mo sa Shopee. Yun. May bibili Ito niya. sa mga nag-gym. Kahit nandito ka sa Quezon, Kasi, pwede mo na lang Yung ipa-gym. mga diabetic. Ganun din. Mga diabetic. Dahil yun, uso yung diabetes. Ito ang minom mong kaya ng doktor para imbes na magkanit ka. Ganun talaga. tayo sa Actually, iba, imported pa yata ito. No? Kaya mahal din siya. Hindi, galing Mindanao karamihan. Oo, Ganun. sabi nung kaibigan ko sa bukid ng daw mas Oo. Sa bukid nun, may marami sila nagtatanim. Dito na nga tayo nasa Luzon dapat na nga tayo yung nagtatanim dito at supply sa Maynila. Dali lang Ikaw lang magpatubo ka-training yan. ito. Ilang butil magbigay ng pagkatan? Mga 3. Ganun, parang paalam. Ang tanim ay parang mais. Para. Parang mais ilang, hihilero mo lang. alam. Oo. Roroto. Gano'ng Yung katagal bago normal sumag- niroroto, di ba? Tapos aararuhin mo ng hilehero ganyan. O, tapos sa kada mga 5 to 6 inch ang lagay mo ng buto. 2, 3. O, pwedeng may
may roller ka, yung tinatulak yung nilalaglag niya yung bato. Tusok na yung lupa. Kailan, gano'ng katagal siya mag-harvest? 5 days? Talaga? Diba? Para ba sa mga 4 months yata. Mas matagal sa palay. Halos pareho lang. Parang Wala pang 3 months. 4. Wala pa namang 4. Pero natipid siya sa tubig. Diba? Palay. Drought resistant Pwede pa siya siya. sa lupa lang. lupa lang. Oo. Hindi mo kailangan lupa. Hindi kailangan ng pita. Hindi katulad sa Palay. palay. Oo. Wag lang, eh. Kailangan pita. Tsaka yun, matipid din sa abo. Yung alam mo yung palay, yun ang pinaka Kailan ito? mahirap Graft sabihin din masama eh. Pero siya yung pinakamalaking market. salanta sa ating kalikasan yung palay. Walang nitrates. Monocrite. Bilang nitrates dahil din yung sa yung Fertilizer. yung methane, nagpo-produce ng methane yan. Yun yung nagpapainit sa mundo, sa greenhouse gas, yung methane. Tapos natapang pa sa tubig. Kasi mabilis yun. Pagka-harvest mo, syempre mawawala yung carbon. Tapos paano, pagkaani mo, naka-expose yun, nagbibiyak yung lupa. Hindi mabuhay yung lupa na nawawala yung Wala kasi magkuha ng nutrient. micronutrients. Ano na tayo? Start tayo? Sige. Sige. You guys can come sit closer with us. Ito, pwede rin dito sa side na to para mas mas intimate. Yeah. So, again, welcome. Welcome sa Habilin Farms. Ako po yung pasimuno. Register na. Punta ka sa farm mo. Oo. So, Thank you sa um, invitation. so thank you especially yung mga malayo pang pinanggalingan. No? si Steve. Kayo ang no? Oh, dito ka sa backdoor dumaan. Okay, sige. Oo. So, siguro, again, my name is Ben Francia. Locally, I'm called here, Bamboo. Ang name ko dito. No relation So, that's my, no relation to the rockstar. So, Bamboo with a U. Okay. So, just to set expectations. Kasi, when I decided to organize this meetup, I didn't intend to have like parang a training, a seminar, di ba? Parang gathering lang talaga. Si Ek, we go way back. We belong to the same parang professional community of SEO practitioners. So sa SEO community, sa startup community, hilig niya sa mga meetups eh. So that's how I got the idea. Sabi ko, bakit ang mga permaculture practitioners parang ang dami-dami pero lahat sila online. There's hardly any parang physical gathering and local community. So sabi ko, simulan natin kaysa hanap tayo ng hanap, 'di ba? So nag-initiate lang ako, nag-post lang ako online. You guys responded. There are a few other people who are interested but because of the challenge ng distance, hindi nakapunta. Okay? Pero hopefully, this is just a start. We can continue to do this meetups. Hindi lang siguro dito, probably in different locations. So kung mas maraming base in Manila, why don't we set up something in Manila, di ba? Baka naman merong permaculture site doon that we can use as a venue. So yun, so in-offer ko naman tong farm namin, ang aking permaculture project for everyone to visit. So, with that, again, thank you for coming. Siguro before anything else, kasi mangyayari nito, structure natin, this is going to be parang free-flowing kwentuhan discussion lang. Okay? But syempre, since merong demand for us to stream it and to share it online. So we're streaming it, yan yung camera natin. So si Kuya Rexon, say hi. Volunteer natin yan to help us with the streaming. So wag na lang kayo ma-camera shy or ma-camera conscious kasi lapit siya once in a while. Itututo ko yung camera sa inyo. Tapos meron tayong microphone diyan. And here may microphone dito. Yes, yan. Hot mic ba? Buhay yan. Wala akong sinabing pasama kayo. Sorry, hindi ako nakapagpaalam. Si Bert nandyan, nakikinig. So, if you're the one sharing or asking questions, feel free to grab na lang the microphone para mas crisp and mas clear yung audio. Ayan. Okay, so, like what I said, free-flowing siya. My idea is, syempre,
hopefully ma-invite ko sana yung mga both newbies and people who've already practicing permaculture. Para exchange lang tayo ng ideas, exchange ng learnings, o experiences, exchange ng challenges, and learn from each other. Diba? And hopefully, kumbaga yung network of support will extend beyond the gathering, and hopefully we can help out each other in each other's projects. Yun. So, siguro to start, mag-ano lang tayo, quick rounds of introductions. Siguro in format, just say your name, where you're from, and tell a little bit about your, siguro permaculture journey. So, wag kayo mahiya kung bago pa lang kayo, di ba? That's perfectly fine. Lahat naman tayo baguhan. So, kung let's say if you've done, let's say, formal, let's say, training in permaculture, kanino ka natuto, ano yung naging projects mo in the past, events and trainings that you've attended. If let's say absolutely new, ano yung pagkaalam mo what is permaculture, and ano yung kumbaga reason why do you wanna get into permaculture also? Okay? Sige. Who wants to start? Ikaw na nandyan eh. Oh. Pala. Mahirap pala yun, wala pa sa harap. Johan. So, I'm from Manila, actually Las Piñas, then also sa Laguna. But my wife is actually from here, sa Tayabas. So, walang experience totally sa permaculture actually. Kailangan I would like to try it out sa property na dito sa amin, unti-unti, kung paano siya mag-work. Kasi we want to practice organic agriculture. At the same time, nakikita ko kasi ang pagkakalam ko mas sustainable kasi yung permaculture compared sa, kahit sabihin natin organic, di ba, madami pa rin processes. So kung permaculture make something more sustainable, I think yun yung din gusto mo in the long term, something sustainable rather than palaging kailangan may input. Di ba? Yun. So, yun lang yung introduction ko siguro. Parang nakakamera shaking. Teka. Sobrang tuto. Ako gusto na ako. Dito yung Nakabanto. My name is Daisy, wife ni Tech from Angono. No training. Wala po lahat. Zero experience. Pero interested po kasi nga preservation, tapos yung farming, pero bagong-bago na po. So, self-preservation. preservation ng nature. Nature. Sorry. Preservation ng nature. So, Taga saan? Angono. Ang goal. Maganda pa, may madami farmland. Mountains. So, hi po. Ako si Ek. Yeah, so, sabi nga sir din, way back. Pero yung interest ko talaga sa permaculture, puro YouTube lang talaga. So far, parang 1,000 of hours na puro Amerikano pa yung napapanood eh. Pero ngayon kasi meron ng mga practitioner. Saka dati kasi, parang puro imagination kung kailan siya pwedeng gawin. Siyempre, habang trabaho tayo, medyo meron nagkaroon ng mga means. So yun, parang titinin kami property na in the future sana mabili, tapos ma-develop. Kaya yan, isa din sa mga plano rin po namin talaga na simulan organic farming. Yung nakita po namin sa Aurora. Ang ganda sa Aurora. Mahirap po kasi maghanap pag wala pong pambili. Libre naman mga hanap eh. Pero ingat sa entry pa dun. Saka yung may tsunami risk. So you have to Yun nga po. Yung weather. Yun nga. Mga tao sa badar nun, nakikwento pa nila yun. Na-wipe out sila. Malapit kasi talaga sa coastal. Kung bayan, pamilya lang natin. Dito maganda. Taga-Rizal naman kayo. Nag-doon na lang kayo. Wala na po kasi Mahal na lang. subdivision na po yung mga dating palayan, ginawa na pong subdivision. Doon sa may watershed meron na. Mahal na po sa Tanay. Mahal din. Mas mahal. Mahal na po sa Tanay. Siya na ka ng 7,000 na per day. Dito, hanap ka dito. Dito, madam. Marami dito.
May Bakit oven. na lang? Yun. Mga katulad dito. Panooban. Meron pa kaming nakita, sa Mauban naman, talagang hindi ko pa nakita yung vicinity talaga. Parang ganito pa yung klima doon, ano? Wala pa kayong kilalang IP doon? Yung ano ba yung tribo na nandun? Sa Sa Rizal? sa Di ba may mga Parang native tribes pa na Ay, nasa bundok? sa Tanay na po yun. Oo. Yung Tanay Quezon. Kasi pwede ka Baka dumagat. concession sa kung kasundo mo sila, pwede ka makipag-concession sa kanila. 50 taon, 100 taon. Tanim ka na kasi hindi naman nila ginagamit eh. Oo. At least you can make it Kaya productive. lang magkakaroon ng dam. Oh, yun But yata you yung have dapat. to, dapat magkasundo kayo. Makakasalamuhan mo sila. Yung may pamilya, yung mga Pilar yung dating, alam mo yung bayani na si Pilar, Gregory Pilar ba yun? Yung mga descendant niya, laki ng ano dun ng Property. tree farm dun sa Tanay. Farm sila. Looking at options. Well, Wala po kasi kami 14 minahan. hectares yata. Ganun din, concession, in-award lang sa kanila dahil tinulungan din nila yung local community doon ng mga tribo. Pero meron ding options sa DNR na pwede kang parang, pero kailangan may mga plans ka. Oo. Oo. Yung Tapos, nag-grant. Parang Nag-grant sila, lease siya for 2 hektarya. Yung malaki, trainer namin, binigyan ng mabilisan ng luto. 200 plus. Oo. Maliit Wala ako may sa plan. Wala ka Acceptable talaga na plan. Oo. Meron ino-offer yung DNR dito, pero 200 hectares. Wala ka naman. Tapos, may existing na rin silang mga tanim. Ang problema nila, di ba nagpatanim sila dati? Problema, wala kasing nagmamanage after magtanim. Manager So, talaga. yun yung, kung interested kayo, pwedeng. For the experience lang din. Pero Ano I yan, think reforestation project yun. yung before, tapos after kasi wala na talaga. So, hindi nila ma-manage. Naghanap sila na mag-oversee. Oh. Sige, continue tayo. Yeah, I'm Steve. I started middle 2021 to do permaculture sa San Miguel, Bulacan. And pero may full-time job pa rin ako sa Maynila. So weekend farmer ako. Pupunta ako doon sa Bulacan every weekend. Except bukas pupunta ako. Nag-permaculture ako kasi actually hindi lang permaculture, may combination siya ng ibang agroforestry method eh. Kasi sa akin, medyo parang nag-midlife crisis ako na sabi ko, ano bang kwento tong buhay ko? Ano bang pakinabang ko sa mundo? Ano pa pwede kong gawin para makatulong sa 'di ba, sa mundo, sa susunod na henerasyon? So nag-isip-isip ako, nagdasal pa ako. And yung pinaka-feeling ko, the most impactful thing I can do is mag-farm, tsaka mag-restore ng mga forest, tsaka yung nature, yung soil, i-restore. So, and also to grow clean, di ba? Clean food, yun. Tapos, yung regenerative farming or sustainable farming is the best, perfect siya. It ticks all the boxes. Good food, good health, back to nature, clean living, simple living, tsaka yung restoring nature. Tsaka growing food, hindi lang sa akin. Gusto ko maging ermitanyo pero I think the bigger issue is yung food security natin sa Pilipinas. Kasi nga, like kinuwentong kanina, less and less people want to farm. And imagine this year, ang Pilipinas ang largest importer of rice in the whole world. Imagine that, whole world. China and India, they don't need to import. Tayo, ang konti tayo compared to those huge countries. Tayo pa yung numero 1 nag-i-import. How did we become like this, di ba? Nung panahon ng before Marcos or time ni Marcos, nung nagtaguyod ng iri, exporter tayo. How did we decline like this? Tapos yung nakita natin ng COVID, how terrible our food security is talaga. Kaya marami ring na-inspire mag-plant dito at the time. Kaya lang, nung bumalik na naman sa normal life, wala na naman. Balik na naman sila sa trabaho, sa opisina, sa syudad, sa Maynila. So, pero ako yung gusto ko mangyari. Permaculture not just for my own, but to really produce. To compete with the conventional farming. I want to prove that permaculture can outproduce or at least almost at par with the conventional farming.
Pero hindi, syempre, hindi laban yung palay. Ang laban mo, ibang crops. Mga prutas, In terms of mga vegetables, sustainability and yung mga profitability. ganyan, alternative grains, root crops, ube, Ube, oh. pili, nuts, yun. Mag-produce ka ng iba. Kasi kung lalaban ka sa rice, talo talaga tayo sa Pilipinas. Ang lalaki ng lupa sa India, sa Thailand, sa China eh. Tsaka chemical, hindi mo matatalo pa rin yun. So, yun, we have to pick our fight, yun, kumbaga. So, yun ang hope ko. So, I'm farming on 14 hectares now, plus 2, and I'm hoping to expand in a way na para makaproduce more. Pero hindi ka naman ma-afford makabili ng lupa. So, ginagawa ko, kung may mga kaibigan ako, gusto niyo bumili ng farm pero wala kayong time, sige, ako na lang mag-ano sa... Ikaw yung magbayad sa lupa, ako mag-ano. Dito, maraming mura dito. Ganun. Kahit yung mga klowa lang. Saan yung 14 hectares? Sa San Miguel, Bulacan. Sa may Sierra Madre. So, rolling hills. Malayo sa ano. Rolling hills doon. Actually, pinag-isipan ko yung sinabi mo, may mga friends ko, parang pinabayaan na lang yung mga farm. Sayang naman yung farm. Yun nga, sayang. So, kung permaculturist ka, and I know a few people din na parang ganun yung feeling sa community ngayon sa permaculture. Medyo isolated, like you said, tapos you're focused on your own little piece. Sige, you can make your 2 hectare, your 5 hectare productive, but you're not going to solve the problem of the nation. Paano pag taggutom? Parating na ang taggutom talaga, El Nino year ngayon. Kaya sarili mo lang ang hindi gutom. So, paano mo matutulungan yung community mo? So, yun yung iniisip ko. How can we accelerate this movement? Kasi matagal na to 1980s pa hanggang ngayon fringe pa rin Bakit hindi siya nag-scale up? Yun yung ano dati na may backyard garden. Kaya we have to combine permaculture practices with mga commercial practice like yung sinasabi mo farm to plate, meaning huwag kang magbenta lang na nasa mga biyahero sa local market. Gumawa ka ng atsara, gumawa ka ng jam, di ba? Yung mga pwede mo direct to end user and consumer. Magbenta ka sa Shopee ng adlay, yan. So, ganun. Yun yung way to survive and even to thrive. Permaculture is supposed to make you abundant. Hindi na super abundant. Pero nakikita ko mga permaculturists nga, parang survival mode pa rin. Hindi ako mabubuhay dyan. Kasi kaya trabaho pa rin ako sa Maynila kasi hindi ako mabubuhay dyan sa lupa. Totoo. Totoo. Kaya lang, kasi kung sinundan mo yung old way of doing the farming business, yung small dapat scale. Marunong ako maraan. Small scale. So you have to go to niche market. Maybe premium, kahit hindi naman premium din O yung gumawa ka ng mga end use na preserve, no? Yung mga tinatapon na kamatis sa YouTube. Saka yung pasta sauce, spaghetti sauce yan, no? Sinayang, tinapon na sa tomato jam. May mga katabi tayong mga farms, so pwede natin kunin na lang yung produce nila, magtanim sila doon using our technique, ganun, para mag-expand tayo quickly without needing to limit ourselves to only farming what we own. Yun yung tendency kasi natin, magtatanim na ako sa lupa ko kasi yun lang yung akin. But in reality, ang daming bakante na nasa paligid natin. Sorry, stop na ako. Introduction na pala. Hindi pala speech. Next muna. Hi, I'm Sima from San Juan, Metro Manila. Malapit lang. San Juan, Batangas no? Medyo traffic pa nga sa SLEX kanina kasi may truck na. Pinaksidente pala. Tapos, actually, I don't have any experience in permaculture. Pero interested lang ako. Lagi akong nakatingin sa mga YouTube, trying to learn. Yeah. And yun ang dream ko na when I retire, gusto ko, I will develop my own land, into self-sustaining and kung pwede nga provide for the community, of the people. Good dream. Thank you. Sir. Boris, kasama ko si my wife, Siva. The official driver. And observer. Supporter. Yes.
So siya yung may gusto mag-farm, ikaw Patayin video. Ako nga pala si Alberto Navarro. Asawa ni Mati. Ang ano ko kakala ko, hindi ako sa ganito. Nag-aaral nga ako mag-drive. Driver ako ng truck. Tapos, kakilala kami. Mahilig siya naman ng ganito. Oo. Kaya nga ako nag-aaral mag-drive. Sabi ko, sawa na ako sa probinsya na Bagal ang buhay sa probinsya. sa Kalawag, Quezon ako. Doon ako dati sa mga niyugan. Sanay kami may laga kami natin. Nung kinuha na ng mayari, kaya ako mag-drive para sabi ko, iba-iba naman ang buhay sa probinsya kasi. Pinakilala ko ito. Kaya saka, may ganun pa rin sa Yes. Inspirasyon. Na-inspire. kasama niya ako dito. Ay meron silang lupa. Ay hindi sila marunong maganda. Oo. Sabi niya, ano natin lupa? Taniman natin mo. Oo. Sabi ko, sige. Tama. Oh. Kahit naman, Tulungan hindi mo natin. naman tutukan yung lupa eh. Alam mo, may mga gumagawa, nagtatanim sila kahit yung nasa malaya sila bibili ng lupa na sobrang mura, sa bundok lang. Tataniman lang ng mga nara yan, tsaka mga hardwood. Wow. After 15 years, 20 years, Mabalik. harvest, 100 million kagad yun. Oo, totoo. Imagine that. So, the best investment. So ako naman po si Mafe. So asawa niya. So kakakasal lang namin. Tapos yun nga, yung parents ko, yung mama ko, yung parents ko, sila yung may lupa dito sa Tayabas. So after pandemic, nag-work din ako sa Manila before. So IT ako, computer engineering before. Tapos working sa Manila ng 10 years, ganyan. More than. Pero nung pandemic kasi umuwi ako. Tapos masters din, ganyan. Nung nag-masters ako, doon ko na-realize na parang sayang yung opportunities dun sa mga lupa. Kasi we left it idle. So may mga, nakuha niya yung mga lupa niya. From, sa mother side, ano siya, iba-iba. Kasi magkakapatid sila, nagkatian, ganyan. Pero, dahil siya yung makapag-aral sa family nila. So, siya yung naging professional. Hindi niya nagawa. My dad, siya naman yung available. Meron din siyang lupa. Pero, ang tinanim niya before is hardwood. So, kami, medyo na ano kami dun sa Jumelina dati. So, nagtayo sa Jumelina. Pero, he was able to use it dun sa extension ng house namin. So, Hindi counted good as hardwood siya. din, lambot lang yung Ano ba Jumelina. pero, ay, ano pala? Nagamit pa kami. Mahogany and Jumelina. Mahogany Yun, hardwood. Kaya dalawa. lang, salot sa lupa. No? Yun yung tinanim nila. Pero alam mo, yung mahogany namin, may kasama siyang kakao. Tapos ngayon, nakaka-harvest kami doon. Mga 5 puno. Tapos meron na ngayon. Tapos, pero for personal consumption lang kami. Kakao. Ano lang, yung Pwede dense tutuyo na kakao. Pwede marami doon. Dense din. Pwede mo magkakalapit. Nabagay ang kakao ngayon sa katabi ng mataas na puno. Kasi meron ding coconuts yun. Yun, so may lupa kami may coconut. Tapos yun nga, dahil parang na-introduce kasi ako doon sa parang ano yan? Naisip ko kasi, ang motivation ko talaga is personal sufficiency. Kasi ayoko nang maasa sa iba. So parang naisip ko nun nga, nung pandemic, parang yun nga, ang hirap ng food supply and everything. Tapos we went to planting. Naunang interest ko is trees. Tapos, yun nga, nung na-meet ko kasi si Albert, parang dun ko nakita ko. Actually, ang future na tinitingnan ko na rin talaga is yung sa farming, yung ganyan. So, sabi ko, sakto yung dating niya kasi kailangan namin yun. Kasi hindi ko talaga, yun yung mga bagay na hindi ko alam. Hindi Pero siya yun yung expertise niya. Katulog nga sa pag. Oo nga. Kaya magkatuwa. Tapos yun. So, actually, pag pumunta kami sa farm, siya yung may alam. Tapos ako taga-turo lang. Pero ako yung nagsasabi sa kanya. Ako yung nagsasabi sa Ikaw yung kanya. farm manager. Siya yung investor. Ako yung nagsasabi sa kanya na, huwag natin putulin yung tibig. Ganyan. Saka yung mga practices na, halimbawa, yung Sanay ako sa niyugan. Oo, yung iba, pag yung mga uncles ko, nung pinalinis yung lupa, Tanggal lahat.
tanggalan. Sabi ko, oh my God, baka niyo pinutol to. Tapos, pero wala ko kasi nagpatanim nga kami ng kakao lately. Oo. Nilinis nila, pati yung sakuna ko, pati yung mga tibig, yung mga malalaki na rin. Oo. Tapos pinutol nila sa kaya pag kami na yung na-visit, pag lilinis, yung mga tinaniman, mas niya, yung damo lang, tapos hindi na namin siya, iba tinatapon pa eh. So, hindi, doon na lang din siya kasi yun na nga yung pataba. Pero nakuha ko din yung interest sa permaculture with my previous, kasi ako, parang online coordinator for Green Relief. For green, Green Relief. local yan. NGO siya na nasa Cebu. Pero ang nila is food sufficiency, tapos permaculture. Yung pinakang parang chairman or namin is both nag-aral sila ng permaculture. Pero pinapasok nila dun sa permaculture supposedly is yung indigenous knowledge din. Kasi parang dito sa Philippines, yun nga, medyo foreign-led yung mga permaculture practices natin. And we have to go back also na i-add yung indigenous knowledge na actually alam naman ng mga dating farmers pero nakalimutan na nila. So, dapat makuha natin ulit yung ganun. Kasi mga Ifugao, ako, actually, I was born in Ifugao. I grew up in my early years. And I still actively visit Ifugao. I don't know, parang organic pa rin kasi sila, di ba? Their rice is only once a year. It's only for their own consumption. Vegetables, yung excess lang ang binibenta nila eh. Kaya yung pandemic, hindi sila apektado eh. Oo, yun yung maganda mag-self-sufficient sila dun sa area. Kailang, yung yaman mo, may manure talaga dun sa lupa. Kaya talaga sa kanila. Yung manure, magandang parang Ang pinaka-pure or pinaka-nauna talaga na practitioners ng permaculture, the indigenous people. Sila talaga. Kaya if you in some yung mga formal na trainings on permaculture, meron pa silang separate na, let's say, chapter on the discussion lang ng indigenous wisdom in terms of land management, let's say crop management, pag-manage ng, let's say, mga different aspects ng ng agriculture. Yung pinaka-practice talaga nila, yung way of living nila, is hindi permaculture. Kaya very important din to trace back yung history, especially kung dinidevelop mo na property. Maganda rin maalam mo kung ano yung indigenous people dun sa property niyon. Familiar kasi Oo. Kasi syempre familiar sila, alam nila ano yung climate, kaligtasan. mga isang taon talaga na yun. Basta nakatira talaga. Para mag-work, para ma-adjust mo yung system mo dun sa farm. Pero kami, hindi pa kasi kami nakatira sa farm. Pero balak namin mag-tayo ng accommodation para tas ganito. Para may pwedeng pag-gather. Ano yung pang-iba? Hindi lang Magdagdag pa kasi yung kakao, parang yun, initial lang yan. ano lang yan, matagal pa Pero eh. yung Ano isang ba? lot Meron maganda. bang support tree yung kakao mo? Meron pa namang meron natirang mga native trees. Kasi yung lot na yun, Hindi, yung... pero ibig sabihin maganda may katabi yung kakao na saging o kaya wala. papaya o kaya madre kakao o Dadagdagan kaya yung Dito yata malunggay. mandito ka kong Kasi pagka masyadong nakabila din, mamamatay din ulit. Namamatay sila. Kaya, sensitive pala siya sa pag early years. Kakao pa, dapat medyo partial shade pagka habang maliit pa. Early stages. Nakura namin ng Kailangan ng nursery. so kaya coconut yung isang part. Pinakamaganda yung saging, mabilis kasi tumubo tsaka maganda. Tapos pagka 3 years mamamatay na yung saging, yung kakao na yung overflake sa kanya. yun nga, Sabulin niyo yung saging. Sa gitna. May aanihin pa kayo. kaya Kapag negosyo kayo banana kirkag. Banana chips. Banana chips. So, tapos napupuntahan pa ng mga Oo. kalabaw, kabayo. Oo. Pinapasukan yung Yun yung lupa. isang lupa. Oo. Kasi hindi siya Ito, fence. maghanap tayo ng palagay na mabili ka pa. Gano'ng kalaki?
2,000. 2,000? Parang sa amin, square meter. Oo. Taniman natin. Kasi kawayan lang muna, tapos saka nyo tusukan ng matindi. Malayo kasi yung Hindi, sa amin, matindi pa ako na diretso. Pwede naman yun. Pwede din naman. Mas na yung Problema yan. require na. Kasi nga 20 years I din. So, sanay sila na, walang tax. Wala kahit yung kawayan. May nangamatay na, mga 7 na. Oo. Half na yung mortality ng kakao. Doon sa isa, sa 2,000. Oh, Doon sa 5,000, yun, medyo okay doon. Parang mga 5 pa lang yung namamatay out of 100. Pero mas okay din doon yung shade. May Kasi shade. yun yung mas, So, namamatay yun yung talaga mas, sa- mas maraming coconuts. Mm. Yung doon sa, Oo. sa tamlong namin, yun yung Tama. malalaki na, yun, hinayaan lang yun ng dad ko. Pero dahil maraming trees, may mahogany, may jumelina, may coconuts din. So magkakasama sila doon. Okay naman, nakaka-harvest din kami. Tapos, ngayon nga, we can have our own chocolate. Tapos nagre-recipe ako ng chocolate. Iba yung ano Gusto eh, yung hardwood. satisfaction Consider eh, kung imbis mismo na ng mahogany, itas, ikaw mismo consider nag-prepare, ikaw yung kalantas. kumakain ng pinanim. Mabilis din tubong yun na native. Baka mabango yung kahoy. Kalantas. O kaya yung seedling, merong maliit doon. kahit Nara. nara. Ito, kalantas. Madali rin paramihin. O yan, ang ganda. hardwood. Philippine sandalwood. Talaga? Kasi itong the first time namin nag-iis dito, palagi akong natitisod na may tukod na malaki na sa yung stump. Oo. Sabi ko, ang tukod na to? Tingnan mo si Oyo, yung Buttress. shop ng Malaki Sabi buttress. ko, anong puno ba to? Kinatok na gano'n. Tapos, kinisas siya. Yung mga locals, makita na lang kulay or amuyin nilang gano'n, alam nila na anong puno. Ay, saan talantas ka? Yung pala, yung dating caretaker dito, marami ng puno na nakuha. Kasi hindi namin binabantayan. So, ginawa ko, talantas magandang Taas puno. mabilis, oh. Magandang puno yan. Ganda yan. Ang talantas pala is Philippine mahogany. Hindi, Philippine sandalwood. Philippine sandalwood. Oh. Okay, Philippine sandalwood. So, ito po walang varnish. Mabilis Walang yan. walang coloring to. Nilagyan na namin ito talaga yung natural coloring. Ganda, oh. Pati yung finish niya, ganyan na. Yung ugat, hinukay namin, Medyo kalaki. ginawa namin bench, ay yung kabiyak niya. Oh, laki ng ugat. Ang tanda na pala nitong Oo. Ang sad ko lang, hindi ko na inabutan yung puno. Oo. Ugat Pero na. yan, pinakinabangan. Oo. Baka million na kinita nila kung kumuha. Ako magkukwento. Last, before we, kasi after the introductions, kung may isang round pa tayo, before tingnan natin kung available pa si Bert, di ba? Nandiyan pa si Bert. Kung wala, dito doon lang natin kwentuhan natin. So, veteran siya. Again, you can call me Bamboo also kasi everybody here in the barangay calls me Bamboo. Family namin is talagang originally from Tayabas. So, this property has been with the family for 5 generations. So, ancestral property talaga siya. Buti nga hindi nabenta. Kasi kadalasan, di ba, kapag Wala na mabantay. namamana, Wala rin tres. oo, pag nalilipat sa next generation. Wala na kita sa veteran. So, yun, buti na lang na retain to. And kaya rin habilin farms kasi literally, nabilin talaga sa akin to. Sabi sa akin ng father ko, talaga mo yung property na yan kasi maganda yung potential. So sabi ko, sige, I'll take care of it. I promise, hindi to mabibenta. Bago kami nagpirmahan ng SPA, I'll take care of it. Sabi ko kung ano yung mga nakuha ng mga ancestors natin dito, ibabalik ko para yung next generation, they can still experience the abundance of nature. Swerte yung pamilya mo sa'yo. Yun. So, I started developing this property in November 2020. So, pandemic. Meron pang travel restrictions noon. So, ginawa ko lang, kumuha lang ako ng barangay certificate na, magsasaka ako. Na I was able to cross the mga checkpoints. So, sinimulan ko to, unang amilyar, tapos inspect yung property. And it was the pandemic na mas marami akong oras. Kaya ako nasimulan.
Pero ang backstory niyan, um, before I got married, 2004, sinabihan ako ng dad ko, simulan ko na to. It took me so many years. Kasi ang dami kong, dami ko reasons siya. I'm starting a family, business. Hindi lang sa business sinisimulan ko. Tapos naman ako si Mrs. Di ba? Ang daming, sa madaling salita, ang dami ko excuse. Saan ka based nun? I was based in Manila. Pasig ako eh. Base. Oo. Nung pandemic, syempre parang everything's online. Napitpit ko yung trabaho ko dito. So, sa madaling salita, I ran out of excuses. Kasalanan ako hindi pa sinimulan. Sinimulan ko na. Pero at the time, wala akong idea about permaculture. Pero turned out, parang yung mga initial practices that I applied, coincided naman with permaculture. Of course, there are a few things na hindi swak. Pero na-realize ko na lang when I formally studied permaculture, when I took my PTC. Sabi ko, permaculture pala yun. Okay. So like for example, when we built this hall or even the other structures, we use natural building materials. We made use of whatever's available in the property. So, hindi ko alam permaculture yun. Pero ako, nung time yun, nagtitipid lang talaga ako. Practical lang talaga. Kasi, yun na yung pinasok natin na butikan pa kayo, di ba? Kapag nag-deliver ang hardware doon sa labas, paano mo ipapasok? Galing sa iyo, malayo. Bakit ka na buhat? Ang landed cost hanggang labas lang. So that means if papapasok ko ng pakabayo pa, ang cost ng pakabayo is about 60 to 70% of the cost of the Materials. Kaya napilitan ako bumili ng kabayo. Kasi sabi ko, in the past 2 years, kung ano binibuild namin dito, kinumpil ko, parang nakabili na ako ng 3 kabayo. Later na ako nakabili ng kabayo. Anyway, so yun, that's permaculture pala. I started with trees also. So we're quite blessed din dito sa property kasi right now we have the last time I count over 80 different species of native trees. Most of which are mga wildlings. Yung iba tinanim ko na lang. Yan, nagdagdag din ako ng mga puno-puno. Then intercrop with different fruit trees. So nung natapos na kami magtanim ng puno, sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Mag-aabang ako. So I explored into doing organic vegetable farming. Nag-enroll ako, I took formal studies on organic farming. Since pandemic din, medyo flexible yung schedule. Nagsimula ako magtanim, sabi ko, syempre, yung parang the businessman in me was parang thinking, parang ano bang mas mabilis ang kita, malaking kita. During that time, sile, parang kulang lang irigalo sa sa inaanak. Kasi ang mahal. So, tinamnan ko to ng sili lahat. That was one of my first first mistakes. Monocrop, no? Well, monocrop pero intercrop with the trees. Monocrop pero still monocrop. Then doon ko nakita na parang hindi happy yung mga halaman. Hindi kapag let's say okay. First learning. Since organic yung practice ko, bawal gumamit ng chemicals, mano-mano gamas. And this is 2.2 hectares. So, magsisimula kami sa isang kanto. By the time matapos kami sa dulo, simula na uli kami. So, ayun yung nag-trigger sa akin. Sabi ko, there must be a better way of managing your farm na hindi ganun ka labor intensive, something more sustainable, something that kumbaga swak sa yung gusto ng kalikasan. Kasi hindi rin ganun kaganda all the time na palaging nagagamas. Diba? I-expose mo yung lupa. Yun. So, YouTube, I came across different, let's say, mga teachings, kay Masunobu Fukuoka, hanggang nakita ko about permaculture. So, doon dire-diretso yun. Nag-aaral ako ng permaculture. And
when I took my formal classes, I used this as my project. So kumbaga dito ko na binuhos lahat. So this is my 4th year already. So far I'm happy naman, even the family is happy with what we built. In terms of, let's say, enterprise, we don't rely just on let's say the crops that we grow, kasi different varieties of crops. We have livestock also. We started doing na rin, kumbaga value adding. So meron kami jams, may teas kami. In addition to that, siguro nakita niyo yung signage sa labas, we're a learning site for agriculture accredited by the Agricultural Training Institute. Soon by TESDA as well. Oh. So we're kumbaga we're a venue for trainings, for benchmarking, for people who want to learn agriculture. Yan. And to experience yung natural farming. Yan. Lastly, sabi ko, parang gusto ko rin i-develop parang permaculture tourism also. Kasi hindi naman namin sinasadya, pero parang one inspiration after another, parang naging kami, nag-evolve yung site into an agritourism destination. Kasalanan din ng city tourism. Kasi pumunta sila dito, sabi nila, Ben, ganda ng hindi namin alam, meron palang ganito dito. Pumunta dito yung buong office ng city tourism. Video, picture sila, tapos also Facebook. Then we started getting inquiries. And that was a pandemic. Kasalanan din ng pamilya, kasi syempre picture. And kapag nung pandemic, sabik ang mga tao lumabas. Makita ng kamag-anak, nakita ng mga kaibigan, uy, saan yan? So yung isang maliit na hut, before kasi, dyan lang ako sa attic natutulog. And yung nakapunta dito yung mag-ina ko, sabi niya, Daddy, yung baba, gawin mo ng kwarto. Hindi ko naman akalain na gusto nilang mag-stay dito. So ginawa ko siyang kwarto. Tapos may kamag-anak nagsabi, uy, punta naman kami dyan. Kasi syempre parang pansin na, every weekend yata nandiyan kayo. So nagpatayo ang isang kubo naging 2, yung 2 kubo naging 3. So the rest is history. So we're slowly kumbaga developing multi-enterprises As needed. under the umbrella of permaculture. Organic din yung growth mo. Organic ang farm, organic din growth. Yes, so yun. So that's my journey. So hopefully itong grupo na to, sana ma-inspire natin iba na they too can form their own parang different cells ba? Yeah. Yun. So hindi pa nagre-reply si Bert. Mukhang marami kayo dito sa Quezon. Pati sa Facebook, sa Marami, YouTube, marami na puro nagbabago. taga Quezon. Dito, medyo dumadami na rin. Oh. Pero ang kumbaga established na permaculture farm or site dito sa Quezon, na-recognize by PPA and CPRI also. Ito, Abilin Farms in Glinoga. Glinoga. Kapan ba yun? Yes, si Ate Weng. Si Ate Weng. Ate Weng, you're there. Hello. Oh. Sa Pitogo, medyo malayo. Pero maganda yan, mapuntahan nyo. Yes, oo. Magandang success story ng farm nila. Kasi when they started, as in, kawan talaga siya. As in, wala. Wild pa. Oo. So, as in, Glinoga Integrated Farm. Paano pala yung i-deal yung water? Kasi may places na medyo hirap ang water. Yep. Challenge. Oo. Dito sa Quezon parang Dito, specifically dito sa Tayabas, we're very blessed with an abundance of water. Manahaw eh. Ang tubig na sinusupply sa mga bayan sa baba, dito sa bundok nagagaling. At saka permaculture, kahit na walang tubig, kaya. Yung nga ginagamit para i-turn yung desert to green eh. Permaculture method din. Kaya dito sa Pilipinas, hindi masyadong Yan. kasi yung challenge ng typical farmer, mga maiinit. Mga panilahan pa. Sa Zambales, mga lahar. Pwede ka mag-permaculture doon. Actually, kailangan magkaroon ng maraming
puno para talaga. Yung mga puno ng mangga sa Sambales hindi ka na kailangan maghagdan ang bababa kasi natabo na ng lahat. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi Tsaka na ang ganda hinukay. sa ano kasi very resilient ang mangga. Mas natumba na ganyan yan. tubo pa rin. Bubuma pa Sa rin. dip-dip mo lang, kukunin mo na yung Pero mangga. actually, ang dali magpatubo ng mangga. Nung last year, di dami mangga sa market. Tapos dahil nga ang interest ko sa germination, parang sabi ko, sige test natin lahat ng mangga, Tanim nyo. ilalagay lang sa isang common pot, tapos patutubo. Sobrang dami ko ngayong mango seedlings. Hindi ko talaga kung saan tatanim. Ang madali yan. Dali. Meron akong meron dito. May mother tree ako na peach mango. Hindi dito nasa Marikina. Pwede natin Graft. i-graft. Ah, Sarap nun. Ganito kalaki na peach mango. Ayun. Hindi siya yung lasang gamot na tulad ng apple mango. Kasi Pero peach, masarap ang apple mango. Meron kami may dati. aftertaste Meron kasi kami ang apple puno mango. dati na apple. Ah, Ano lang, huwag mo siyang kakainin ng hinugling mo. Yung Ah. ano lang, actually sobrang, Medyo mas manipula. masarap siya pag yung hilaw, na dahil ang laki niya, di ba? Kasi dati meron kami sa front yard. As in, ang mas masarap pa siya dun sa, yung karabaw, kinalabaw na mangga, na hilaw, sobra. Kasi ang laki niya, tapos, anong klaseng mangga kami? ano, yung, Peach mango? hindi, ano tayo? Apple. Apple mango. Apple mango. Yung sa amin na sinasabi ko, peach mango. Yung Yung gagraft na. punla nun galing dun sa farm ni Kwangko. Mm. Ganun kalaki. Yung buto niya as in sobrang nipis. Kapag i-slice mo siya maliliit, sa plato ganyan. Oo, ganun kalaki ang ano. Ang sarap niya. Yun ang original na peach mango. Hindi kaya galing yan. Kaya nga pwede, Kaya pag ganun, Magbenta ka sa Ay, sili. i-ano natin. Kukuha lang ko sayon doon, tapos i-ano natin. Graft natin. Kasi meron akong, di, syempre, ano pa, pero hindi ko pa na-outplant. Dami ko seedlings sa bahay. Tanim mo natin sa lupa niyo. Antayin mo Ang medyo problem namin, taas. Dip-dip yung ang taas na. pagdadala. Dahil may mga hayop Antayin mo medyo mataas yung maaga. Pero meron ako mga seedlings doon Tsaka na, pagka yung tagulan, 6, tsaka 20. magtanim. After, inaano ko muna. Antayin mo Defer talaga ko kung dahil dahil sa walang tag-init. bantay at may hayop. Yung malaki Dapat na yung mataas. seedling mo bago mo i-transplant. Ang problem Oo, namin nga, doon yung pagdadala. Kasi ang transport Oo. namin, motor At saka pala, yung tree planting method, anong ginagamit nyo? Basta hukay lang, saksak, gano'n? Or do you follow any specific, best practice? Ako, ang practice ko, well, syempre, check ko muna yung water flow Oo. para hindi dinadaanan ng tubig. Oo. So that's At why. well-drained Oo. soil. Oo. Well-drained. Hindi nalulubog. Yung, check ko rin kung ano yung sun requirements yung itatanim ko. Oo. So, kung kailangan niya ng shade, hanapan ko ng angular na katulad ng kakao, for example, and even coffee. Yun. So, yun, check yung mga conditions na yun. Pero yung general methodology sa Anong laki ng butas? Anong laki ng hukay mo? Kasi kadalasan syempre kapag hindi naman ako all the time let's say magtatanim, di ba? Syempre may staff ka. Kapag hindi mo makikita, syempre huhukay nila Kung ano lang based yung laki sa ng size ng plastic. Pero ideally yun, dapat mas malaki Oo. para mas loose na yung lupa. Para yung Okay. ugat. Hindi hirap yung ugat mo. Makaunat Okay. yung ugat. So, kailan, kasi ngayon ko consider namin. So let's say yung polybag mo is this size. Hindi, maski i-double mo yung size para mangyayari kasi mabubungkal mo siya. Okay. Para by the time nilagay mo na gano'n, loose na yung soil around it. That's all. O even sa ilalim. Okay. Tapos pag tinanim mo, let's say ito yung polybag, tapos ito yung pinaka Uno. seedling. Huwag mo ibabaon na hanggang dito. Malaking bagay kung Hanggang dito maayos lang. yung tanim. Ibig sabihin, Oo, Yung sa let's say ito yung lupa, ito yung seedling mo. Oo, kung nasaan lang yung lupa, hanggang doon din lang siya. Hindi mo ibababa na gano'n. Kasi mabubulok siya. Kumbaga yun yung future trunk na niya eh. Hindi naman lumalabas ugat dyan eh.
Although meron mga Ay, may mga Plants na may gano'n. mga plants na gano'n. Pero generally, kapag binaba mo gano'n, Okay. mahirapan yan. Mabubulok yan Oo, pagka that's may Mamamatay lang. one reason Ah, mamatay yung Pag may lubog yung buong trunk. Pero, Doon sa mga pero yung best practice the best talaga nakita ko is yung Ellen White method. O Miyawaki rin. Ang turo niya is 1 meter by 1 meter by 1 meter in lalim. Imagine Ba to? pero lalagyan mo ng bato para hindi Compost pa. hindi mo ma may biomass ka pa hindi ilalagay malulubog doon. yung trunk niya. Bato para for water para For some reason, drainage, minerals din. Okay. Mga batong ilog, Kasi batong hindi sapa. practical eh. Pag 100,000 puno. Hirap, di ba? Major production Sabi ko sa number. mga tao ko, ganito kasi mangot na. Baka mo na ulo. Sira ulo to si Sir. Tapos 2,000 patatanim mo. Nung nagpatanim kami, di syempre sila yung sila din yung nag-identify ng laki, So, kasi dapat- nga sanay sila. Medyo sanay naman sila. Sarap. Hindi, pero kasi mamili ka yung mga anchor trees mo, yung talagang patatagalin mo. Ay, may yung lalaki. taon, no, yung malalaki. At saka yung mga fruit trees kasi, oo. Pag pinasik mo, Oo. Hindi Siksik, hindi naman siksik na siksik. Yung Ito lang. sakto Basta Ito lang. Basta hindi siya itutumba. Pag Kasi pinasik mo, parang yung ugat pala ng puno kasi, Dapat kung hindi siya matigas yung magagalaw. soil, hindi Hindi rin siya siya makakatagos. Pupulupot lang siya doon kung saan malambot. Hindi rin siya makakahukay ng malalim. Kung malalim, may mga punong nagtataka, ba't kahit Hindi na na ang lumalaki. init, buhay pa rin siya kasi ang lalim ng Lalim ng ugat, ugat. naabutan niya yung top root. Kuha niya yung water. Kaya yung chance ng survival ng tree, yun din sa butas na ang lalim ang hindi rin siya hindi rin siya ganun kalakas pala mag-penetrate sa lupa. Kaya yung Ellen White, yung kung ang mangga mag-aantay ka ng 5 taon, 3 taon lang namumunga na siya. So, Kasi so then you tell me, is it worthwhile na maghukay ako ng extra ng 1 meter na ganun to save 2 years or not? So sa'yo, kung magtatanim ka yung lang, Gemelina, syempre, kahit 6 inch lang, pwede na, Gemelina lang yun. puputulin mo din eh. Gemelina. Pero pag 1 meter, Pero kung yung cash crop dapat yun, malaki na rin yun. o yung investment talaga, yung may return. Para lang I-invest on it. Mababawi mo yun in terms of time, in terms of how many years ka na mag-start na mag-produce. Lalo na yung mga pula na high value, no? Kasi kung yung ugat ng puno talagang nakauwan at malalim, Fruit trees in particular. di ang lakas niyang humagat ng sustansya, di ba? Tapos pangalawa, bagyo. Nililipat namin sa Galing matumba. Lilipat na natin. Tinanim mo nga ng madali yan, lumaki nga. Tapos dumating ang bagyong kwarding. Balat yung tinanim mong nintay mong 5 taon, di ba? So ano ngayon, ang sayang, yung dinadali mo o yung pinagpaguran mo talagang itanim. Yun ang argument ko. Kaya, mahirap, pero sige, pagtiyagaan natin. Bibili na lang ako ng malamig na iinumin. Pang-merienda. Kasi, di ba, meron bang database of what trees ang suitable sa certain regions? May ganun ba? Kasi yung concern ko, magpatanim ka, tapos, hindi pala siya bagay dito. Meron naman. Pero syempre hindi kompleto. Dahil sa permaculture kasi ang unang practice is for you to observe what's already growing doon. So ako nung nag-start ako magtanim, nag-survey muna ako ano yung tumutubo na dito, hindi lang dito sa loob. Yung mga nearby areas. Since malapit kami sa Banahaw na to eh. So research ko na ano yung mga indigenous endemic sa Banahaw. So most likely tutubo yun dito. Secondly, ang magandang reference mo rin would be the locals, yung mga matatanda. Tanong mo na sila, ano ba yung dati na tumutubo dito? Paano yung mga pag dito? Mga invasive? Pag wala, tanim ka ng invasive. Hindi. Kaya nga you need to do your homework. Research Minsan yun ka. yung mistakes. Kasi kami, nakapagtanim yung dad ko ng mahogany. Kasi yun yung time noon na yun yung pinopromote din. Kasalanan ka ng BA yan eh. Pero, DADNR. meron din naman sila. Siyempre, promote nila farming eh. Pero yun nga, parang
After a while, lumayo kami ngayon, ang ano ko is wag nang samahan ng ibang ano. So like, for us, dahil may lot kami na mas maraming native trees, ang sabi ko sa mama ko, dun sa native trees, pwede siguro gawan natin yun ng doon may kakao, pero sabi ko, gawan din natin ng nursery, pero plants pa lang yun. Para yung mga wildings nila, pwede namin makuha, tapos Oo. try maitanim sa iba. Pero yung, sabi yung may mahogany, doon na sila. Tapos kung ano yung later na pwede palang kasama nila, kasi katulad yun, sabi ko yung kakao, nagtubo, tsaka nagbubunga naman sila, so malamang coexisting sila, okay lang. Di later on, pero wag na nating samahan ng ibang native trees kasi invasive na nga. Hindi ba mag-iba yung lasa ng bunga ng kakao? Parang hindi naman, parehas lang. Hindi Iba naman sila daw sobrang lasa. malapit. Hindi naman sila sobrang malapit. Mga nagsabi sa akin, yung may palayan na katabi, mga mahogany. Buti yung pare namin, medyo lasang Mapait? Pero hindi ako sure. Pero, well, So, wala naman yung kami ibang tsokolate, cases di ng ba kakao. mahal? Dark chocolate yung lasa ng chocolate. Parang lalong pumait yan. Kaya mas masarap. Okay naman. Mas masarap. Yan ang gusto ko, yung sa dark chocolate. Hindi pa ba harvestable yung mahogany trees nila? Actually, naputol na siya before kasi nga nagamit na siya dun sa extension ng house. Ah, So, yung mga Tumubo nandun, na lang hindi na ulit. lang siya hindi na nagtatanim ng bago. Ang aanay na nga namin dun is, well, may nara na rin kasi na tumutubo. Yun, So, nara, itatry, maganda. palitan. Pero hindi na magtatanim ng bago. Yun na lang, make up for Tama, the tama. mistakes. Alam ko may for harvest na jubilee ng isa. Kasi ba pag mahogany, ano siya, hirap litan. Kasi pag bumagsak sila, dahil invasive sila, mabilis talaga sila Lumapit. magka-wildings. Kay Tito Olive dito sa may Aloha Farm, Oo. Kakalumpang. Yung father niya nagtanim, puro mahogany. So yung mga mahogany na ganito, meron siya mga mahogany ganito kalalaki. Pwede ng harvest yun. Second generation na yun. Tagal na nun. So yung mga 10 years nanay na nun, harvest. Ganun. Sabi, pag mahirap lang nalaglag, tutubo sigurado. Walang iba tumutubo. Pero mahirap sa Sila lang mahogany. talaga. Wala siyang kalaban. Malaki yung bunga niya, di ba? Pag may bahay ka somewhere, meron kaming friend ng mama ko. Kumakalabog. May nasa backyard. Alam mo, nasira yung bubong. Nung Right. nagbagsakan Pots, yung no? kasi malalaki. Kaya hindi rin siya advisable sa house ko. Tapos yun, yung mga yun, tutubo Mas agad. mahirap talagang palitan siya basta-basta. Pwede yung wildings nun, tanggalin Tanggalin mo. mo na agad. Pero, well, kung gusto mo naman ng trees, pwede rin. Yun lang, i-manage mo na lang na nandun na lang sila sa isang area. Kasi pwede silang source of food na. Kasi 10 years Mabilis pwede ka mo harvest. Kaya siya promote dati. Sa furniture industry na. Pero yan, kalantas, mga ganun kabilis tumubo. Siguro not as quick as 10, baka ganun kalantas 12 to 15 years ang harvest. Long term siya. 200 Sa puno niyan, trees naman, 10 million ng halaga. kailangan Pag-ani. na ayusin yung type. Sandal mo doon. Saan Dagdag pala pag makakabili ng ano. sibling ng ganun? Hanap kayo sa Facebook Marketplace, maghanap po kayo. Ng ano po? Sibling ng ganun. Sandalwood. Okay. Kalantas. Kalantas, marami dito sa SLSU. Talaga. Hinihingi lang. SLS. Southern Clonal- Luzon. Southern Luzon University. Southern Luzon State University, may clonal nursery sila dyan sa Lukban. May forestry campus. kasi dyan. Yes. Para sa UP. Oo, tapos, Sa kasi kung UP. bibili ka sa ibang nursery, Mahal. Mas mahal. mahal. Sa Dito, sobrang mahal. Sariaya ata meron. Yung private nursery Oo. naman. Dito sa Sariaya, mura lang sila. Sa kay Jeff ako kumukuha eh. Sandal mo doon. Dyan Yun sa lang rin sa Sariaya. Oo. Mas mura dito sa SLSU. Talaga. Sige. Ang isang practice ko rin pala, pag natatanim ako ng trees, nag-inoculate ako ng mycorrhiza. Mycorrhizal fungus yun. Oo. Ang nagde-develop or nagpo-culture rather, dalawa dito sa Philippines. UPLB, tsaka Ano yung inoculant para sa... ERDB. DNR So ERDB. this is bokashi? No. Mycorrhiza kasi is parang fungus to Oo. na nag-infect Tumutubo sa sa root lupa. network ng trees. So naturally growing naman talaga yan sa lupa. Pero ang purpose kasi ng mycorrhiza, may
symbiotic relationship siya dun sa roots ng trees. Ang roots kasi ng trees, nagre-release ng sugar siya eh. Pagkain. O pagkain na kinakain ng nung mycorrhiza. Yung mycorrhiza naman acts as, kumbaga, in a way, extensions dun sa roots para they can easily absorb the nutrients. Mas nagiging bioavailable yung nutrients ng soil para dun sa roots. And ang napanood yung Avatar, di ba? Sinasabi nila yung trees. Nag-uusap. They communicate. Sa root. There's truth to that. Through the mycorrhizal fungal Kasi network. largest Kasi organism nga siya. di ba? interconnected sila, nag-exchange sila ng nutrients. In a way, they communicate daw. Kailang nutrients ang basis. So, ginagawa ko kapag magtatanim ako ng bagong seedling, tree seedling, bago ko ilagay, ibudburan ko lang ng mycorrhiza. Sa Pulbos ba yun yung binibili? pulbos na yun. So, para siyang pamintang durog. Sa UPLB, ang tawag nila, brand nila is Mycovam. So ideally, Parang 1 meron kilo is ka nun. 150 pesos. so ideally maglagay talaga. Ideally. Pero ano lang yun, you only do that once. Oh, syempre. Kasi pag inoculated na yun, dadami na yun. Pag bagong seedling, lagay ka lang ng konti. Mura na 150 pesos kasi 1 kilo. So, at maganda may stock ka lang all the time. Anytime magtatanim ka, pwede ka maglagay. Pala yung concern. Kasi di ba yung lupa, ako may surrounding kang farm, di ba? Kailan may surrounding farms ka rin eh. Kailan sila chemical pa rin yung gamit. Yung paano may babuffer kung saan yung Sa yung isang sa organic kasi, sa organic farming, may practice ng buffering. oh, So, syempre, mas malapad yung buffer mo, mas okay. ang bamboo ba pwedeng buffer? Pwede. I-check mo rin syempre, depende sa ano ba yung wind direction. Saan. Kasi pag Kasi spray sila, ang direction ng hangin from this side to this side, ito abagat. Doon at swerte wala kami or walang chemical-based farms dito. Dito rin wala. Doon sa baba, meron. Buti na walang hangin na pumapasok dito. Pero may buffer pa rin. kailan wala pala tayong, walang ganun parang information source na references na online na ganito. Or, Yung mga ganyan, like information. May database ng permaculture farms, yung permaculture PH. Parang Collaborative private research ata yun na sinajabis. So may information siya doon. Pero database lang siya. Tapos, ano lang yun, database lang ng pwede mga ng farm. sites. Kailan yung like, may mga articles on best practices, may ganun. Possible. Teka na class. Meron naman, pero medyo scattered all over. Bahin mo na lang. Oo eh. Kaya yung iba napipilitan talagang, okay, mag-aral na lang o para Kasi yung challenge, curated parang, ano nangyayari, parang parang YouTube, trial and error Sandra na Article, sa land mo. tapos yung titingnan mo, oy, Diba? iba, pwede dito sa akin. Oo, ito itong practice. Oo, yung siguro maganda dyan. Ako dati ang tinitingnan ko, makatap sana ng student Familiar na yung mga nag-aaral kasi pwede din eh. na. Gawin nilang Project. project yung farm mo. Tapos at least may Masipag study yung ka mga dun yun sa eh. air. Kasi requirement nila yun. Kaya lang Point actually. hindi din lahat ng teachers open pa. Ito, nakakakukuha sila ng ng mga... Kasi yung mga graduate yung Naghahanap. conventional eh. Yun yun lang. Kailangan Pero kasi yun nasa education. Dapat yung permaculture siguro may pasok siya sa agriculture. merong part ng Kasi study kung nila na matutuos- hindi lang conventional. Yun yung advantage siya pag ibang industries, kasi makakuha ka ng intern, IT, engineering. Kailan pagpunta sa agriculture, halos pa sa'yo. Sasabihin, kami, inaral namin ganito eh. Tapos ikaw, computer programmer ka. Sasabihin mo. Computer programmer din ako eh. Sasabihin mo. Tapos ikaw patutulong Bakit sa akin. Rino ka. Oo nga, yun ang problema din. Design na lang ng automation. Hindi ka lang sa UP, hindi ba? Kasi di ba sila agriculture, UP agriculture. Hindi pa rin. Conventional horticulture Kasi ang pa rin tinuturo. sponsor nila Yung is agroforestry nila, conventional din. Parang yan. Ang sponsor nila is big companies. Western technologies. So, yun na yung totoo. papasok. Ano, pala, Mechanization. Yun pa rin. yung grant ng Meron pala. ang
agriculture, about dito sa SLSU, meron ng major in organic, Oo. major in Yun ang organic dapat, agriculture. Kaso, Pero yung, let's say, permaculture, Wala pa yan. Wala. wala. Iba-iba eh. Kasi parang, yung iba parang organic ang entry, yung iba environment planning. Ah, So, Or, I mean, organic is like a subset of Yes. permaculture eh. Oo. Permaculture looks at the bigger picture na hindi lang yung parang pananim tulad ng ng gulay. organic. Pati yung iba forestry, pati yung yung restoration ng pinagagalingan. soil, pati yung restoration ng forest, ng tree cover, pati yung animals, how do they interact with your ecosystem. UPOU, Holistic siya. nag-open up ng isang course. ay, yung permaculture. Oo, yung permaculture systems design. Mm. System design O, thinking kasi, yan. doon ka makakuha ng at least And then there's a bigger umbrella pa about permaculture is yung regenerative agriculture or sustainable farming, which has different techniques. Yeah. Permaculture is one of them. There's biodynamic farming. There's Miyawaki. There's Gusto kong ito rin. syntropic farming. Ah, So iba-ibang style din. Syntropic is yung areas. food forest. Oo. food forest. Permaculture din Parang ang food creating your forest. Pero food forest. syntropic is really suitable for us kasi it's based on the tropics eh. Diba? Sa Amazon. Yung permaculture parang nauso siya sa mga temperate climate na lugar eh. Diba? Australia, US. So, Kasi yung weather four seasons. Nag-aaral ka po, yung mga tanim nila, plant ka ng comfrey, yung mga Comfrey. comfrey, mga tao rito. Ano comfrey dito? Tanim ka ng munggo. Ng sitaw. Yung mga nitrogen fixers. Nakita sa Amerikano yung nagturo. Australia. Actually, yung naging challenge, parang puro western yata. Pero maganda rin, nag-set up. May mga local permaculture course din. Tulad sila Bert, they're teaching yung yung alternative na local plants na pwede gamitin. yun yung supposedly, parang dapat yung NGO namin magtayo ng learning sites sa PSU. Pero more on pa-disaster din. Kasi parang they're seeing it na yung ganong learning site is yung sa food security ng mga disaster-stricken area. Kasi nga, pag nahat ka ng disaster, hindi ka naman, kahit may tanim sa iba, mahirap ang puntahan. Diba? Pero kailangan yung mag-create dun sa area. Or at least malaman ano na sa area. Pero hindi pa siya gagawin. Plan nila. Galing sa inyo, nag-start na rin kayo sa farm. Ay, sa amin, hindi pa kasi ako nag-PDC, so medyo lang yung mga alam ko. Kung ano na lang. Pero yun, tanim pa lang. Pero we want to establish muna ng condition sa para mas makapag-observe dun sa area. Or same kasi din. hindi na, kasi din, Mahirap. and farmer din kami kasi Wow. pag Sunday lang kami pumunta. So, isang, lang, yung observation namin, yung pag Sunday lang. Pero hindi namin alam yung nangyayari. Wala pa matutulog. Wala pa, kasi wala pa kaming water source dun sa So area. wala nag-aalaga. Kami lang. Pwede rin. Kahit Tapos wala Ano pang ba, tubig, wala pang ilaw. Perennial Yun yung Valley, problem sa perennial Cagayan. solution. Kasi malayo siya sa daan. So, malalakarin mo siya. Wala pa kaming Wala pa. at Kailangan may kaya wala. pero kang kaya suot siguro maliit na 500. Kailan paano yung tubig? Kakaniwan din eh. wala pa. Wala. Wala rin. Bukal, wala rin. Meron namang may water source yung barangay. So, pwede mag-tap doon. Wala. Okay na sana yun. Tapos yung Ano yung kuryente. tubig? Irrigation? Oo. Parang sa alam ko tubig ng masa. Hindi, dito lang, di ba? City water. Yung Yung tubig dito galing sa bukal, di ba? Mountain Spring, Kano binabayaran nyo dito? 15 Hindi naman po. Per month? pesos per month. Pero Ay, mga ganun dito. Grabe. Ba't sama? Nakubukas na ng tubig dito. Sila na nagsusupply pero galing sa bukal. Ito yung 15 pang lang yun, pang maintenance. Para sa, kasi Walang metro. Municipal water. pag merong mga nasira, syempre mag-ship in lang. yun yung sa isang lupa ka lang. I'll let Bert in.
bigyan lang natin siya mga 15 minutes siguro. So, mag-intro lang yan. Pero let's take advantage lang if you have any questions that you wanna ask him. Para, mahal oras ito. Bert. Hindi. Bert, I'm sending you the link, the guest link, para you can join the stream. Tapos I'll mute na lang yung microphone namin para hindi mag-feedback. Hi. Okay ba? Narinig mo yung boses ko? Hello? Okay ba? Hi. Okay ba? Narinig mo yung boses ko? Hello? Okay ba? Dapat may delay yan. May delay siya. Parang walang sounds eh. Bert, we turned off our microphone kasi nagfi-feedback. So, Ano yan eh. but we can hear you. Go ahead. Okay, nakikinig ako sa mga kwento nyo. So, siguro, mas maganda na din yung mga highlights na narinig ko sa inyo, yung ng technological approach. Ako feeling ko na the way we are teaching organic farming or any kind of farming, it becomes a lot of it becomes like a technocratic approach. Parang disconnected tayo sa nature. And I think sa isang permaculture approach, mas lifestyle ito. So babalikan mo rin yung paggamit ng kamay, paggamit ng isip at yung paggamit ng puso. Anong appeal sa inyo bago ka magsimula sa lupa? And I guess many of us are still absentee farmers, and it's one of the siguro mga lacking components if you really want to set up a permaculture site. Dapat nakababat din yung gawain at hindi mo pwede ipapasa lahat ng gawain sa halimbawa caretaker or yung mga ibang kasamahan nyo. I think it's time to leave, for many of us, to leave toxic environments kasi many of you are disgruntled sa city. Majority dito ay galing na sa Metro Manila. And I think it's a dead zone. Unti-unti dapat either aalis tayo dyan or bigay natin ng konting puso pa para maligtas yung Manila pero medyo mabigat na gawain yan. So permaculture is a lifestyle. I think it's a lifestyle. Bukod pa sa lifestyle, it's also a design system. So hindi dapat sa akin, sa tagal na ako sa permaculture, hindi dapat magiging parte lang niya sa agricultural teachings. It should be part of, actually sa PPA,
binubuo na namin ng isang curriculum para sa senior high kasi ang highlight dito sa akin ay kung sa susunod na salinlahi, makasama pa sila at sila din kasama sa pagbubuo ng kanilang kinabukasan, kailangan talaga yung design approach, design thinking. Doon sa akin swak na swak ang permaculture. Paano i-involve mo rin yung mga hindi mahilig magtanim pero mahilig naman kumain at yung mga iba't ibang aspeto ng kultura dapat isasali din sa permaculture, hindi lang yung pagtatanim ng mga puno, halaman, etc. So it becomes a holistic approach. Um, ano pa ang sasabihin ko? Observation siguro ay isang importanteng bagay. So there is nothing like yung kanina tanong din, list ng mga tree species. Kakagaling ko na ng Lugban, 3 araw, and then I realize, kakaiba talaga ang ecosystem around Mount Banahaw. Nandun din sila, Ben. Pero Lugban, iba pa rin eh. It's so amazing na sa Pilipinas, iba't ibang ekosistema, iba't ibang halaman, kahit 20 kilometers lang ang distansya. So it's something to celebrate. Pero very few people still know anything about this species. Kanina lumabas din na permaculture movement is led by foreigners. Hindi naman ako Pilipino, kaya lang matagal na ako dito. I want to recognize that. Pero at the same time, malungkot din ako dahil mula sa 2000, nagtrabaho kami sa mga IP communities. At marami ko natutunan sa kanila. Pero nakikita ko rin na unti-unti, lalayo din sila sa kanilang tahanan, sa kanilang ugali. At gusto din nila magiging tulad ng mga taga-Manila. So nawawala din yung kaalaman, yung indigenous knowledge na sinabi natin. So for us to save something of that, siguro mag-apply na natin yung sa sariling lupa, sa sariling lugar. It's easier said than done. Kasi there's so much to learn. Every area, every ecosystem has its own specific. So think about that, no? Kung i-develop mo yung farm. Kasi there are so many plants, so many crops that are willing to live and around you and with your crops na posible magiging kalaban, pero posible magiging katulong din sa kabuti ng inyong gawain, no? Pero try to make the farm work for yourself, the area. How to make an income, a sustainable income, it's easier said than done. But try to imagine what does it take for me to live in a place and to have everything I need within that space. Water, air, things to breathe, food to eat, food that you can process during times of abundance, and then you have it when you don't have anything growing in your farm. Plan for that. That's already a huge task, and that will be different for each and every one of you guys. So yeah, I'm going to stop here kasi baka mamaya monologue lang ito eh. And I think ang gusto ni Ben dialogue. So kayo na magtatanong, ako na magkwento kung kaya ko ikwento. I think ang gusto ni Ben dialogue. So kayo na Bert, magtatanong, ako I na muted you first para hindi mag-feedback, para may audio kami dito. So, I'll give the guys opportunity to ask questions. Baka may questions sila na gustong itanong sa'yo. Habang nandyan ka, okay. So, anybody? May question? Pero nakamute ka muna. I'll let you know kapag if you can speak na para lang next time, pag next live stream tayo, we'll be more prepared. Kasi very crude yung setup natin. So, anybody? Merong questions? Tanong ko kay Bert is, how did you develop your knowledge of the Philippine trees and yung mga what combinations work well with each other, or yung mga consortium or plant guilds? Kasi 'di ba, most of us when I studied PD's permaculture using mga western materials din yung kay Bill Mollison din.
And of course, those are more temperate climate mga plants. So I figured mahirap nga, and I've been trying to figure out yung mga local equivalents. It's been a slow process. That's why yun yung value add din, kaya binisita na ako ni Bert sa farm ko actually, kasi I said that's really an area I need help with if I'm going to develop my farm faster rather than trial and error. Yun. Pero yun, question kay Bert is, how did you develop your local know-how, yung mga plant combinations and may mga resources ka ba na pwedeng i-recommend, or mga tao na pwedeng resource people or books or communities or universities na yun yung mga where you got your know-how from? Actually, it's a combination Communities of or it. universities? Dumating ako sa Pilipinas, binalik ko lahat ng libro na available on forestries, on trees, etc. Naalala ko pa yung series ng Goodwill Bookstore defunct na yan, wala na, bankrupt na siguro yan. Pero there was a very nice series about flora and fauna of the Philippines. So I collected all of that, and then dahil sa work ko, nag-ikot din ako sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So doon ka nakita kung ibang species dito, ibang species dito. So I try to make combinations and then understand na kung medyo dry ecosystem, wet ecosystem, iba't ibang species. And then I try to understand and get to know the species. It's a process of time, I guess. And then lately, during pandemic, na-realize ko rin na people tend to make mistakes in terms of copycatting things, na you read something, you hear something, but hindi ka pa masyadong sanay sa sariling ecosystem, or hindi mo rin alam kung saan galing yung information. Minsan mali ang species na tinatanim. So I realized for permaculture, that's why we started a project on a plant book, kung ano yung mga best species to plant in a startup permaculture site. So it's a work in progress. Kaya lang, I need help there. So if ever somebody likes to work with me on that, welcome. Kasi it's overwhelming. You keep on adding new insights and new species as well. So the information is just a reference thing for me. Every time I visit a place, I see either it confirms my thinking, it adds to my thinking and to understanding of the ecosystem, and in that sense, I know which species will grow easily in this ecosystem or in that ecosystem. I think it's something that you build up over time. It's not something you can just pass on to somebody else, because there are so many tree species. I mean, I don't. I started before even the native tree enthusiasts came up. I collected seeds. I have a belt bag. I collect seeds from the forest. If it grows, it grows. I know that it will work. So I've been doing that for the past 25 years. And that's knowledge that I can share, but it's hard to start where, because everyone here in the group is probably at a different level, starting their own place, space, etc. And then, of course, it has to do something with what works for you. What kind of trees, what kind of value crops do you intend to have in your place, in your farm? That these are personal preferences as well. So there are thousands of crop combinations that will work, and this forum probably is not the right spot to start talking about that. But I think for me the most important thing is what attracts you, what in all the trees. Just to have trees around, you want to plant trees, or what is the economic value? Because in permaculture we're also looking at some kind of return on investment. There should be some kind of fair share. You're investing your time in building a farm, in a system. What comes back to you? You just want to plant trees for the sake of planting trees. That may be difficult. Going back, one more thing I would like to say: if you look at the Miyawaki method, it came up suddenly, became a hype. Try to understand what's behind it, because a forest does that naturally. But if you plant forest trees in the Miyawaki method,
you're not going to appreciate your forest. Everything is growing up very fast, and that's maybe only for timber production and afterwards. But it's not a forest that you will enjoy. The most enjoyable landscapes are those that are a little bit open, with space to breathe, crops to grow under, and some tall trees and canopy on the edge. So try to imagine that as well. How you want to make uh, your ideal farm a farm that you can enjoy in 5 years time or in 10 years time. Yeah, maybe that's enough, I think. Wala akong audio sa inyo ha, so hindi ko lang alam kung yung feedback kasi mahirap din. Yung uh, challenge talaga. Thanks, Bert. Nakamute ka uli ha. Baka may additional question. Any other questions? Siguro yeah, just wanna ano, so challenge talaga, the challenge of the resources for information is still a challenge for the Philippines. Yes, so Okay. We're Kasi still building up our own local body of knowledge. Because all the permaculture body of knowledge is from Western or yung mga temperate climate regions. kasi in Hindi the na-document yung difference mo. depends sa organic kasi nag-start ba organic na uh, agriculture. Kailang yung tinitingnan ng resources online kahit sa UP. Puros mga parang commercial farming pa rin siya. Culture, may standard. Oh. That can be verified. May standard kasi para ma-credit ka eh. So, one way is to follow it. Pero, Kailan yung mga evolutions kasi ng techniques parang hindi ko man nakikita eh. Doon nagiging challenge para sa akin eh. Yung parang ang hirap maghanap pa ng resources. Kailan yung maganda yung idea ni Ben, yung parang ano nga, di ba? Yung mag-gather para at least familiar. naisip ko maganda talaga is yung visiting different farms. Yep. Para nagkakaroon ka na, parang pwede yun sa farmers. Na-try mo. benchmarking. Benchmarking. Pero best pa rin you start with the framework eh. You know the foundation para kasi ikaw pa rin magde-design eh. Kasi kung tingin-tingin ka sa YouTube nito, sa farm nito, Hindi pwede siya pa. like sa Bert is saying, copy tendency, nagka-copy paste. Paste. Nag-work sa kanya yung Tatry mo. yung Three Sisters, yung Three board Sister. na may Oo. mga squash. Squash. Oo. Ako rin. Try mo, hindi pa na po. Tanong natin kay Bert yan. Ako, Bert, ang This question is ko, especially for marami dito hindi pa nakapag-PDC eh, di ba? Tapos one challenge, sinasabi ni Johan, yung there's so many information scattered all over, ang hirap mahirap mag-gather, mag-compile. So, baka siguro if you can help everyone parang compare lang what are the advantages and disadvantages of, let's say, if you're a newbie, you take a PDC right away versus, let's say, YouTube ka lang muna and do your own self-study online. May anong PDC. May formal. Oo, kasi may ano yun, may structure yun. Kailan saan siya tinatake? Oo. And let's ask Bert to talk about the PDC. Okay. Go ahead, Bert. Kailan siya tinatake? I don't Okay. Go ahead, Bert. From my end, I think a PDC is asking you. Kasi sa YouTube, sa kahit anong information base, there is a lot of I will not say fake news, pero news that is taken out of context and it's hard to verify. If you have a PDC, you can have long discussions in the evening. You see a system that is working and you understand why it's working. Like when we do a PDC, I do it in different places in the Philippines, but we have our permaculture research institute in Cabiao, Nueva Ecija. So we will be holding one in March 15 to 21. So those who are interested, please welcome to join. But what you get there is a base plan for your own site, something that works.
And from my end, I can then give you the right information. Kasi kung alam ko yung lugar niyo ay based in a wetland ecosystem, a dryland ecosystem, a coastal ecosystem, pwede na kami mag-share na ano yung species na angkop dun sa area at bakit. Kasi nag-ikot din ako sa buong Pilipinas eh. So, nagtrabaho ko sa Palawan, nagtrabaho ko sa Mindanao, sa Northern Luzon, sa Sierra Madre. Iba-iba talaga yung species. So, you can't really just copycat that from a YouTube video. And if you're a newbie, super overwhelming yung information. And I see people making mistakes all the time. Pasensya lang ha. Kung wala kang klarong disenyo, kung wala kang klarong plano, and I mean galing sa utak pero nakalagay sa papel, yung sariling konting facing, paano ko gustong gawin ito. Kung wala kang ganyan, I see beautiful potential farms but in after 5 years, nakikita mo magiging chaotic na siya. I've seen dipterocarp forest being planted, yung dikit-dikit na type, hindi mo ma-appreciate yung puno. Malaki na yung katawan, nandun sa taas yung kanilang crown. So, you live in a dark forest. Nobody likes that. You know, this kind of mistakes. Or the wrong species and then malaki na sila. And then sayang. Sayang opportunity kasi every month, every day, every year counts basically when you set up a farm. So start with the base plan. If you do permaculture PDC, after 7 days, meron ka ng base plan. Maraming tao na, maraming participants na pwede mo gawin Q&A. So you gather so much information in a matter of a very short one week or 10 days time. That's priceless. And then if you watch videos in YouTube, you can say, ay, mali ito. Ay, gusto ko ito. Ay, medyo align sa ginagawa ko. Mas madali na yung how to make sense out of the multitude of information. You can use AI. AI, you can ask all the questions. And again, AI will not know all about the native species that are growing in your area. So it also goes back to observation. Spend a lot of time in your farm and not just during the day, but stay overnight. Go there when it rains hard. Go there when it's very dry, and then see the differences of animals, plants growing and flourishing in your site. That's priceless. But start with the PDC. I really would recommend that for sa mga hindi pa nagdumaan sa PDC ha. And after the PDC, make sure na meron ka ng solid na plano. Okay ba? Pumunta na ba? Alright. Thank you, Bert. I'll share na lang yung yung details yung PDC kasi naka-publish naman sa group. Yes. Okay. So, Kailangan yeah, so that's March 15 to to 20, 20 something, I don't remember. 21. Pero it's in Cabiao, stay in siya. 1 weekend. Oo. Ano yan? As in intensive. I'm sorry? May iba't ibang ano tawag dito, yung parang teachers or sa permaculture. So right now sa Nueva Ecija pa lang. Well, yung sa Nueva Ecija kasi sa Cabiao, this is facilitated by PPA, Philippine Permaculture Sila Association. yung pinaka- Sa ibang, meron din namang PDC that's being conducted in other areas, in other locations. Oo. Meron sa Cebu, meron sa Bohol yata, I think. Wala pa dito. Dito wala pa. Oo. Sa Luzon, para sa Luzon kasi Para marami. Yun, so one last question before Kailan yung PDC, meron na silang published material na nilalabas. meron namang mga handouts. Pero ang doon, let's say yung plan na sinasabi ni Bert, ikaw gagawa. Ang output mo is for you to have a base plan. Okay. For you to Actually, ngayon, sa pinag-iisipan ko sa start kami kailangan. development ng farm. May source material yung PDC. It's the Permaculture Manual. Yung written by Bill Mollison. Ano siya? Available ba siya? Siya. It's based on temperate climate most. Yung for here sa Philippines. Yun din. Yun din. Yung PDC na, it's the training. Hindi siya Converse reference mo siya dun sa
This is more practical and application for Philippine setting. So meron lang yung handouts. Sige. Time check, it's 11:44. One last question siguro for Bert before we Ay, pero let him go. kung mga reference manuals, meron mga books si Bert, yung CPA. Ayan. Sige, tanong natin kay Bert. Kailangan Bert, where can I get? the group is asking if you have any, let's say, references, reading materials, oo, either published by PPA or any other third party that you can, let's say, recommend. Either published by PPA recommend ako yung books ng PPA. Alam mo naman, Ben, kung baka may set ka dyan, hindi ko lang alam. Pero yung booklets ay simple information, very field guide. So there are 13 topics from organic trading to bamboo works to riparian zones to no, wala pang rainforestation, pero even building with bamboo, etc. So you can check that out. Plus yung mga main books na systems thinking, which is sa akin the base ng permaculture designing. Yung pag-iisip natin ay hindi A plus 1 plus 1 is 2. It's systems thinking. So paano yung cyclical movement sa nature? Paano mo i-apply yan sa gawain sa bukid? Which I think creates the mindset for permaculture to take hold. Kasi kahit ayaw or gusto, kasi parati yung tanong nyo rin ay give me a guide, give me a system, give me something to hold on to. Pero permaculture will always be complex kasi nature is complex. Pero it's not supposed to be complicated. So if you understand systems thinking, try to reflect on your own body as a system and see how it works. You eat food, but you don't think about your stomach. Your stomach is working for you, but it has to be aligned, the kind of food that you take, etc. It's the same with your farm. Hindi naman lahat ang dapat inasikaso mo. Yung ibang bagay, pwede mo ipasa, pero you need to know how it works and what should be passed on. So that's systems thinking. That's where the design and the facing will come in as an important aspect. So I would recommend the PPA materials. They are available in Marikina. You can get them. We can send them to you, so you can contact PPA. And if you cannot come here, we will mail it to you, or we will find a way to get it to you. Uh, all other documents I would like to recommend to you is to look up anything that's available on references of flora and fauna in the Philippines. Meron kaming books na hindi na available. If you are interested, we can Xerox it and then you pay for the Xerox and then we will make sure you can get it. We have documents and books that we selected na on earth building, bamboo construction, things na relevant in a homesteading kind of approach for permaculture if you really want to go all the way. So I think we selected those based on relevance for the Philippines. And I think that's also available from our end. But there is a huge amount of information available and not even discovered yet. So keep on documenting and keep on documenting your own places as well. Kasi eventually, lahat kayo magiging database din eh. What works, what doesn't work. How did you do it? What should you not have done in the first place? So sometimes mistakes are tools for learning, so don't worry about that too much. And build up your own information. Keep notes. Have a notebook where you take notes down. You write your own stuff. You may never publish it, but it's there for referencing, and later on you can go back to it. I have lots of notes like that as well. Pero from time to time, ino-offload ka rin yan. So again, uulitin ko yung plan book na hindi pa na-publish, it's already an voluminous kind of writing, and I think I should still add to it. But maybe eventually we can publish that as well and share it with the larger community. Bert, meron pang one final pahabol question before we let you go. Hold on. So, Bert, this is Steve Tan. Right, Steve? So one of the goals I have with pursuing permaculture is to help
address the food security issues, no? Not just for my own family, but for the community, society. And one of the benchmark I have for myself is yung conventional, 'di ba? Kasi sabihin natin in a conventional farm, you can produce 100 kaban of palay na harvest. So and if I converted that same farm into permaculture, is it reasonable for me to expect to be able to match or come close to that level of production? Pero syempre, not all rice na, 'di ba? You're planting diversity. Permaculture is about diversity din eh. So you're not planting all palay na, you're planting other things. Pero is it reasonable to have that kind of expectation from permaculture, that level of productivity? Will can permaculture solve our national food security issue? Yeah. Mm, it's Albert, ready ka uh, na? uh, Dali lang. Lipat ko lang yung audio sa iyo ah. Parang pang ano to, Miss Universe question. Go ahead. Uh, it's a little bit a complicated question kasi yung framework natin, yung development framework natin is always based on volume and specifics of crops. In a permaculture system, it's diversity that's going to help you and that's going to balance out everything. So, yes, yung sinagot mo rin sa sariling tanong mo, hindi ba? It's not about the cavans of rice, it's about the volume of food that you produce. Kasi yan ang importante. Pero if we have developed generations after generations that are only wanting to eat rice, but are now stuck with 75 pesos for bigas in the market and not realizing how to plant rice, we are entering a very problematic stage because people don't like to eat kamote or kamoting kahoy or ube as an alternative to rice or even atlay for that matter. So again, if we became that kind of if we become that specific to one crop that we want to eat, but we don't know how to grow it, then I think we are doomed for extinction. Now, in a permaculture setting, going back to understanding what's food and how to grow that abundantly in a tropical ecosystem, it's key for us to survive. And we can do it, but it's going to look completely different. Our rice fields are too large, too monoculture to maintain and to work on properly. Machines are not going to help us. I think it's more fun to even plant, and I see planting teams in remote areas of the Philippines. It's much better option than putting a fossil fuel machine in the field, planting rice and harvesting rice. Again, going back to that system, even for planting other crops like corn or atlay or any other grain for that matter, and diversifying the design of your farm so you have a little bit of that, a little bit of coconut, you have bananas, you have root crops. Understanding that root crops were even the survival food, even a long time ago, rice was just a fancy byproduct of food for the datus and for the fiestas. We need to understand that balance again, and we should have a reduction in our footprint, cultivate less but cultivate more intensively, and we should give much more back to nature, wilderness, zone 5 in a permaculture context. So again, it's an abstract answer, pero sana naintindihan natin na um, food and volume of edibles, it's easy to achieve that as long as bukas din tayo na pag-ayos at pagbago ng ating food preferences. I think we can do it. Uh, I don't think a permaculturist should produce food for the market because the market is not driven by you and I. The market is driven um, by pushers, by influencers, by people who just want to make money off you. And I think the first thing a permaculturist should do is to feed himself, herself, the family, the close relatives, the people helping in the farm, and those surrounding you. Take care of your own community before you take care of the larger community out there. It's not about making money, it's about surviving and having a funky life without money. And I think that's all possible. This is not romantic going back in history. It's really, for me, looking at the future where you may enter the moment. I'm not a doom thinker, pero you may enter
a moment when you enter a supermarket and there is no food anymore there, and then you realize, shit, my money is worth nothing. I should have changed my ways long time ago. We are so dependent on a system that none of us understands how it works. It's all about consolidating. It's happening far away from our eyesight. And so when you step into permaculture, mimicking a monoculture, modern agricultural farm, it's about stepping back and diversifying that, adding more food crops to your liking again. Don't make it for a market, make it for yourself. What do you like to eat? And make it sensible. I mean, we all know apples don't grow in the Philippines, so don't start thinking about that. But there are so many nice foods that we have forgotten. One example of that for me would be mabolo. It just happened that I was eating a lot of them in Lugban, and I realized this is a fruit you hardly find in the market, or you don't even find it in the market. Yet it's such a nutritious and healthy product that's only in the Philippines. Imagine how many more of these crops are there that have been forgotten and that we can reintroduce in almost any of our ecosystems. So for me that's the inspiration. That's the inspiration to all of you to understand that you live in a biodiversity hotspot. Forget about the hotspot. Try to look at the biodiversity and try to understand that crops in your area may look the same as in my area, but they taste different because the diversification in this country, because of the islands, because of the tropical conditions, is much higher than in any other ecosystem in the world, temperate and subtropical, etc. So there is a lot of things to discover and a lot of stuff to start appreciating as well. Bert, thank you so much. So, sayang no, kulang oras. it's it's already 11:56. So, in behalf of the group, Bert, maraming salamat. Thank you so much for your time. Any final words? 1 minute. Ako? Yeah. I mean, sinabi ko na yun, diba? Inspiration. Kasi permaculture is the way to go. I'm a frustrated development worker. So kung nagpunta ako sa Pilipinas to help in my innocence, it's only after 10 years I was here in 2000 that I realized nothing of it works. Development is a hollow term, hollow word. So permaculture became that kind of amazing design system that that's just all around us. I mean, the beauty of nature starts with looking at plants, looking at animals, how they behave, how they do things. And if you start opening that door, for me, there was no turning back. So my parting words would be just like, I'm wishing each and every one of you to find that little window in your heart, in your mind, in your hands that will work for you, so you can at least embrace nature in a real sense. It's not something to look at and then drive back home. It's something to mold. It's something to hold. It's something to be part of. And I think then permaculture will work. So I hope everyone finds that key to open up that little secret door or vault, whatever you call it. So good luck and keep connected because we can keep on sharing these kind of stories in the future. Salamat. Thank you, Bert. Sige, Bert. We'll end na the stream in a few more minutes. Thank you so much. Ayun. So meron naman pala. Ano lang. Ano yung website? Permaculture. Google mo lang Philippine Permaculture Association. Oo. Hindi ka lang yung list nun. Makikita siya sa website yung list. Wala. Oh. Si Nadja pa si Bert. I-add ka na lang. May group lang. Hindi ka pa member nung Philippine Permaculture Practitioners. Hindi pa naman mahilig sa social media. Hindi.
Hindi, ganito sige, Alan, no? I'll coordinate na lang. Caption message Hindi, you sige, guys. I can join kailan. Ako yung pinakatamad na tumingin na post. Bert, mag-stock kaya ako ng Ako ano dito. pinakatamad na, hindi ka magpapasa ng mga post. books and reading materials. Kaya sa'yo, kung may website Para pag may guests, they can easily, no? Pwede. Or ipapost na lang sa website nila. Sige, Kasi sige. pag hindi mo nabasa, kita mo, dami na, babasay ko, tatamad na ako. Nakita ko, 105 posts. Ayaw ko basahin. Well, importante yan. Mag-ano ka, mag-farm ka. Guys, thank you so much. I hope mas mahaba pa oras natin. I know yung iba medyo malayo pa pinanggalingan. So let's schedule something again siguro soon as a follow-up. Wala ko Sige, may let's stay group siya sa connected. Facebook. May group siya sa Facebook talaga. Sige. I'll end the stream na. Say bye na. And thank you so much. Ito ang camera. Bye-bye. Bye-bye. May pa-post. So, message ko na lang. Request na lang ako, no? Mula na. Yes. Kaya kami araw, sige, ganun yan kayo. Sa Quezon, ganun talaga, di ba? Kaya yung sabi na, di ba, El Nino na to sa North